Question, kung kayo ang tatanungin ko, ano kaya ang trending hairstyle this 2026? Ulitin ko, ano kaya ang trending hairstyle this 2026? Yon, sige, sabay-sabay nating alamin yan with our very special guest para sa episode 146, Beauty Blessed by Grace. Bakit nga ba? Blessed by Grace. Sabay-sabay nating alamin yan. Dito lang, live na live, sa I Am Possible. Simula na naman. Magandang gabi sa inyong lahat. My name is Paulo Avellana. I'm a blind inspirational speaker. I'm a blind motivational speaker. And I am your host. Welcome to I Am Possible. Yun, magandang gabi sa inyo. Another Monday, live na live tayo ngayon. Imputo, alas 8 ng gabi. January 19, 2026. Third Monday na tayo ng 2026. Ang bilis ng panahon, Ilang tulog na lang, February na. So bago tayo pumasok sa Feb Ibig Month, dito muna tayo sa ating very special guest, very special episode. Blessed by Grace. Beauty Blessed by Grace. Alamin natin ano bang storya, ano bang mga aral na mapupulot natin with our very special guest. Mamaya makikilala niyan. Sobrang excited ako. Dapat last December pero pinamove niya. Na-move this January. So yon. Sige, bago tayo mag-start again, I encourage everyone to please like and follow my Facebook page, I Am Possible. Ganon din ang ating YouTube channel. Please like, subscribe, and hit the notification bell. Paki-follow na rin ang ating TikTok account, ang I Am Possible. Sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-follow, nag-like, maraming salamat sa inyo lahat. Binabati ko lahat ng viewers natin all over the world. Good morning, good afternoon, good evening. Kung ano oras yung man mapapanood dito, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Sa lahat ng OFWs, sa patuloy na pagsuporta nyo sa I Am Possible. Thank you so much. Without you, ewan ko kung nasa na I Am Possible. Again, maraming salamat sa inyo lahat. So yun, binabati ko ang pinakamaganda, pinaka-sexy, pinakamamahal, pinakamabait kong asawa na si Bia Avellana. Nag-iisa lang yan. Nag-iisang asawa ka lang yan. I love you. Kay Sage, I love you. Happy birthday sa kanyang mga best friend. Si Jamie birthday ngayon. So happy birthday, Jamie, kung nakikinig ka man. Siyempre sa napakagwapo, napakakisig na technical director ng I Am Possible, si Sir Adrian De Los Reyes. Good evening, Sir Adrian. Ma'am Alma Corsanes. Good evening, Ma'am Alma. Kay Mama Tess Avellana, dyan sa Parañaque, kasama niya si Kiko, si Shawi, Tita Tere, Ate Marie, good evening sa inyo. Kay Kujojo and his family, maraming salamat sa Kujojo sa patuloy mong pagsuporta sa amin, dito sa pamilya namin. Thank you so much. Thank you, maraming salamat Kujojo. Kay JJ and his family, dito sa Baguio City, magandang gabi sa inyo. Kay Mama Grace Fermata, Papa Ronnie Fermata, Ronan Fermata ng Tabora, Trancoville, good evening sa inyo. Kay CJ Bella Santos ng San Francisco, California, good morning. Kay Aki Tabora ng Denver, Colorado, good morning. Kay sa Kapati family, Tita Chong, Tito Erwin, Jason, Jeremy, sa asawa ni Jason, si Leonela, good morning sa inyo dyan. Sa Philadelphia, sa New Jersey, good morning. Tita Je, Tito Rolly Cui from Wisconsin, good morning. Tito Erwin Azul ng Downtown LA. Yan, good morning sa inyo. Kay Tita Ao, good morning. Kay Rich Falsis ng Alberta, Canada, good morning sa iyo dyan. Rich Falsis. Kay Ma'am Chanda Romero, Dog Kramer, BJ Manalo, Dylan Nababu, good morning. Matet De Leon, good evening sa inyo dyan. Dylan Nababu, good morning. From LA din yan, from California din yan. Sa mga kasama namin sa aming Victory Group, Men's Fellowship, Ladies Fellowship, sa aking asawa, sa kanilang Ladies Time Out, sa Couples Fellowship namin, Couples Group namin, headed by Brother Eric Pokis, Pokis family, Morales family, David family, Bule family, sino pa ba? Na nakalimutan. Kila Nino, Santi. Yan, good evening sa inyo dyan. Kay Pastor Jay Santos, sa lahat ng pastors ng Victory Christian Fellowship Benguet, Baguio Benguet. Good evening sa inyo lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Kay Joselito Talanya, sa family mo, good evening. Kay Sir Mac, Mac Tupagen, good evening sa inyo. Sa lahat ng mga buo, sa mga teachers, teaching, non-teaching staff ng Fort Del Pilar Elementary and Fort Del Pilar National High School. Yon, sa I Am Worldwide family namin, headed by Sir Adrian Del Rosario ng Him Possible. Kay Ma'am Helena ng London. Good morning Ma'am Helena. Kay Sir Bong Aspirin
kay Sir TJ Villanueva, good morning, good morning. Kay Rolando Ramos, kay JR, good evening JR. Sa mga kasama kong para-athletes, Ma'am Babylin, kay Ashley, kay Sir Richard Abad, kay Lexa, ang silver medalist sa javelin throw ng buong mundo. Si Lexa, napakagaling niyan. Siyempre, patuloy natin yung pagdasal starting tomorrow until the 26th, ang 13th para SEA Games na ginagawa ngayon sa Thailand. Meron pong 6 na representatives ang Baguio City. 5 from archery, 2 dyan from weightlifting, powerlifting, si China, and aking best friend, si Ronald. Pagdadasal namin kayo sa inyong very successful, fruitful competition dyan sa Thailand. Kay Sir Goody Custodio, good evening, ang Secretary General ng PhilSpada. Kay Sir Arniel Pereira, ang coach ng Philippine National Coach ng Athletics. Good evening sa inyo. So yun, without much further ado, pakilala na natin ang aking very special guest ng I'm Possible for tonight. Sobrang excited ako. Ang problema lang sa bisita natin ngayon, sa mga viewers natin, napakagaling nito na hairstylist. Ang problema, hindi niya ako mais-ayusan kahit anong gawin ko. Kahit anong pilit ko, mukhang sa akin siya matatalo, malulugi. Hindi niya kayang ayusin ang aking buhok. Sabi ko, nagpapariband ako, hindi daw kaya. Papakunin ng buhok, nahihirapan. So anyway, napakagaling na hairstylist. At the age of 40, nakita niya na talagang kanyang passion. At the age of 14 years old, kaka-teenager pa rin, nahanap niya ng kanyang core gift, ang kanyang passion. At the age of 17, naging celebrity stylist. Mind you, hindi lang GMA, pati ABS-CBN, naging celebrity stylist yan at a very young age of 17 years old. At the age of 20, naging international trainer, naging beauty mentor. Umiikot yan iba-ibang parte ng mundo para magturo sa mga ng hairstyling ng isang beauty guru. So for almost 28 years, ito na ang kanyang ginagawa sa buhay, hairstyling. Talagang ito ang kanyang passion, nahanap niya ang kanyang core gift na binigay ni Lord sa kanya. Starting at the age of 14 at ngayon, kayo nang bahala mag-compute, malalaman niyo kung ilang taon na ating bisita tonight. So without much further ado, siya din ang gumawa sa buhok, nag-iisang buhok ng aking mag-ina. Napakagaling, talagang very in demand yan dito sa Baguio City. Without much further ado, I'm Possible, magingay para kay Sir John Quintos. Hi, brother. Hello bro. Good evening. Kamusta ka? Okay lang naman, brother. Nasaan ka ngayon? Dito sa bahay, sa Baguio. Baguio. Anong oras na dyan sa inyo? Ngayon, nasa 8:09. Uy, pareho tayo ah. Para tayong time zone. Malamang ka tayo Baguio. Nasa Baguio lang tayo. Anyway, Brother Zan, bago tayo mag-start, baka may mga gusto kang batiin, mga shoutouts mo, mga nag-aabang sa iyong very special episode tonight. Beauty Blessed by Grace. Batiin mo muna sila. Yung wife ko, the number one na napaka-persistent, kaya ako nandito para makapag-share kung ano nangyari sa buhay ko. Then, yung vigilator ko si Rog Bule. Yeah, part din ng ng couples group mo rin. Yes. Tapos sa BGMN, sa Victory, kila Pastor J. So, thank you to everyone na pwede ko ma-share yung yung life story ko. Sa'yo, brother. Oo. Kamusta ka? Ready ka na ba? Sa makikichismis ako sa iyong nakaraan. Parang maalaala mo kaya lang yan. Huwag mo ako masyadong lutuin. Kailangan ba na? Okay lang yan. Relax ka lang. Sabi nga siya, konti lang nanonood dito. Mga hanggang 1,000 plus lang. Tayo lang yan. Wala kang trabaho ngayon? Tapos na, wala na? Ngayong araw na to, wala yata. Wala. Wala. Mamaya, bigyan kita ng time i-promote ang iyong negosyo para sa mga viewers kung nandito sila sa Baguio, 'di ba? Matry nila ang gawa ng mga kamay ng isang John Quintos. Tama? Dapat meron kanina kaso na i-pitch sa may Tarlac. So Thursday, na-schedule siya ng Thursday. Okay. So, naging available ako para maghandaan yung sa atin ngayon. Nako, baka naman sobra ka naghanda. Baka naman ka pa ha? Naka-code ka pa ngayon ha? Ako. Sige, kwentuhan tayo Sir Jan, okay lang? Bro. Sige bro. Ano lang naman to giving inspiration sa mga viewers natin. Lalo na sa mga viewers na sa tingin niya nawawalan na siya ng pag-asa. Malay mo, makarelate sa story mo. Makapagbigay ka ng pag-asa through your life story. Tama? Sana bro. Yeah. And this shows talagang giving back all the praises, glory sa ating Almighty God. Amen? Sige. Correct. Sige.
First question, Sir John. Sabi mo kanina at the age of 14, nabanggit ko nga kanina, true sa bio mo rin, at the age of 14, nahanap mo na kung anong passion mo. Mm-mm. Bakit napakaaga nitong 14 years old, nag-start ka na as dito sa hairstyling industry? Ba't Yes, bro. napakaaga naman? Yun nga, kwento ko yung pinakabata ako. So, before ako makahanap ng work ng 14 years old, so bata pa lang kasi ko, parang Catholic kami. Okay. For Catholic, then active as Catholic. Kami pa yung nagpe-prepare ng simbahan. Tapos, every day we pray, Angelus, Rosary, we have very religious. Very, very religious, sobra. Yan may tinatawag na sarado, kandado, katoliko. Mga ganyan parang yan. gano'n. Kaso problem, I was a love child. Tapos, okay. Sobrang unlove na tipong kailangan kong i-earn ko ano yung kakainin ko, na hindi ako pag-aaralin. Na even though tingin sa akin ng parents ko, ng father ko na pag may nagdi-dream ako, ay hindi mo kaya yan. Parang negative kagad. Hindi mo kaya yun, parang bobo ka. Yun yung direct word. Ganun. So, at the young age, talagang I strive na para kung ano yung makapasok ako sa love nila, sa puso nila. May kaya parang naman kami before. Kailangan mong i-earn yung pagmamahal ng iyong mga magulang. Na kahit may kaya, kailangan ko paghirapan kung ano yung makukuha ko. So, medyo nahirapan, kaya nga at the age of 14, parang bumaba na ako sa Maynila. Ganong ka-age ako lang mag-isa, wala akong kakilala, wala lahat. Yung time sorry. You mean bumaba sa Maynila? Nasaan ba kayo? Baguio. Okay. So dito ka pinanganak sa Baguio? Yes, may relative dito, yes. Okay. So, bumaba ako ng Maynila kasi walang work na mahanap dito eh. Doon din sa Manila na wala naman mahanap ka ng work at the age of 14 eh. So, tumanggap sa akin is David Salon. At the age of 14? David Salon. So, parang taga-wales, taga-shampoo. So, syempre, ang baba lang ng bigay sa akin, parang allowance lang nun is 50 pesos a day. Sa may David's Katipunan. Yun ang mga leading salons before ng David Salon. So, nag-strive ako na matuto. Na sa sobrang pag gusto kong matuto at umangat ang pesto para syempre magastusan ko yung sarili ko, matustusan ko. Tuwing madaling araw, pupunta ako ng Makati, may dala akong upuan. Maglalagay akong libreng gupit. Okay. So, after work, diretso ako sa isang barangay para maglagay ng libreng gupit. So, magpa-practice ako sa libreng barangay. Sa iba't ibang lugar, sa Makati, more on Makati area. Mga ano ka pa rin yan? 14, 15 years old, ganyang edad? 14. Kasi nakatira ako sa ganong age ko. Nakahanap ako ng bahay, parang tree house lang. Maliit na kwarto na ginawa sa puno. Literal na gano'n. So, tapos wala pa akong kita. So, for 3 months, as in sardinas lang yung kinakain ko for 3 months. Walang from umaga, tanghalian, gabihan. Pero may one time ako nasubukan yata, nakabili ko ng worth 25 pesos na gulay yata, nakakain ako na. Pero for 3 months talagang struggle. Sardinas. Mga times pa nangihingi ako ng tutong sa karinderya. Pinapalagyan ko ng sabaw. So, parang mag-isa ka, nahirapan ako sa buhay na gano'n. So, fast forward, nag-strive ako na nakakapasok ako sa Bambi Fuentes na makeup salon. Sa may 15th Avenue ba yan? Hindi, sa may Banawe naman. Banawe. Yung timog naman, yung Bambi Fuentes sa may Banawe. Pero ang main branch kasi ng Bambi Fuentes is timog dahil nandun yung mga stars, yung mga celebrities. Correct. Pero yung na-discover na continuous training eh. So, nakilala ako ng isang stylist. So, inintroduce niya ako sa ABS. Una sa magazines sa mga magazines na ABS, even sa Working Mom, sa Metro. Tapos nakapasok na ako sa mga studios. At the same time, sa mga Philippine Fashion Week. Doon nag-work ako. Pero as along the way, doon ka na ipapasok ko yung testimony ko, bro, na syempre, I was unloved. Na full of questions. Question ko lang, Sir John. Itong yung 14, 15 years old na kinukwento mo sa pagbaba mo from Baguio to Manila,
all those times na you felt unloved, kaya ka umalis kasi you need to earn yung love ng parents mo. Parang ang baba ng tingin sa'yo, talagang dinadown ka even your dad. During those times na nasa Manila ka, nagsisikap ka, asan sila? Kamusta sila? Magkakasama sila. Talagang humiwalay ka lang. Yes, humiwalay kasi ang hirap na eh. So parang pahirap na hindi na ako nakapag-aral. Tapos nakikita ko lang na sila lang yung may food sa table, tapos sila lang yung masaya. Then every time that they go out, hindi ako included. Okay. Yung talagang may separation na parang hindi talaga ako family, parang gano'n. Yung mga panahon na yan, Sir Zan, nung umalis ka na may resentment ka na, may galit ka sa puso mo. Punong-puno ako ng galit at questions sa puso. Yeah. Na until nga wala akong single good memory sa mga parents ko. Na kahit yung ibang na nag-swimming, nag-outing, walang gano'n. Yung kahit simpleng sa labas, wala akong memory pagdating sa mga parents ko na maganda. All negative, parang gano'n. Nung umalis ka ng Baguio, nagbakasakali ka sa Maynila, anong inaasahan mo? Nung first, wala. Parang just to escape yung parang hardship. Wala kang kakilala sa Maynila? Wala. Ako lang talaga. Mag-isa ako nung batang. So parang gusto ko lang makaiwas na yung sakit na nararamdaman na questions, bakit ganon, bakit ganyan. So ganun yung nangyari, bro. Did you question God? Na bakit dito ako sa pamilyang ito? Ba't itong nanay ko? Ba't ito tatay ko? Na thinking na active kami sa church, sa Catholic, sa pag-aanda ng bakit ganun yung parents ko na araw-araw sobrang kilala ko na lahat ng pangalan ng santo dahil binabanggit araw-araw. Pero pagkatapos ng dasal, iba yung tungo sa akin ng magulang ko, ng family ko. So sila lang parang yung mga kapatid ko lang ang mahal nila ganun. Hindi ka nila hinanap? Hindi. Maalala mo ba yung mabalikan mo pa ba yung senaryo na nagpaalam ka ba o biglang umalis ka na lang? Umalis na lang ako, bro. Sige. Parang naglayas, parang gano'n. Yan yung more term na bata pag naglalayas. Yes. Yung gano'n. So talagang damit mo lang ang dala mo? Yes, oo. Na pagdating ko nga sa Maynila na nakahanap ako ng tree room, tree house sa isang walang bintana yon, kahon lang yung sahig, wala akong unan. Ang unang ko lang is yung bag ko, yung kumot ko is yung damit ko lang, walang lutuan, wala lahat, as in wala lahat, parang gano'n. Andun ko, bakit hairstyling or bakit sa salon ang mga naisip mong hanaping trabaho? Nagtry ako sa iba pero doon yung nakahanap, doon talaga. Doon ako nilito doon ako natatanggap ng trabaho. Yeah. Tinanggap naman ako 50 pesos a day. Yes. Yun yung sahod. Makasurvive lang. Yes, and nag-expect ako na makakuha ng tip sa client, gano'n na para pagdagdag, kumbaga. Yes. Yeah. Sige. So kinukwento mo, nakapasok ka na sa studio ng ABS, maganon. So kamusta na naging sitwasyon ng buhay mo noon mga panahon ni Sir John? After noon, so para kinontinue ko yung pag-aaral ko. I strive na makatapos pa rin na high school. Yes, high school. High school pa lang, parang second year high school pa lang ako noon. So tinitry ko makatapos ang high school. Then nakarating din ng college. Pero yung sa high school, nag-present ako, pinakita ko pa. Nag-reach out ako sa father ko na nakatapos ko na pagtapos ko yung sarili ko. No reaction sa father ko, na reaction. Then, nung time na yon medyo bumaksak yung family status, yung financial ng family ko nun. So, tinulungan ko pa rin sila kasi nakapasok na ako ng ABS-CBN . So, ang makeup artist nun, talagang oonti lang kami. Parang wala pa kaming 15. Wala pa kami 15 nun. So, sa dami ng artista, sa dami ng magazines, print ad, billboards, onti lang kami. So, sobrang in-demand kami, sobrang mahal ng bayad. So, nung time na yon napag-aral ko yung mga kapatid ko, tapos ko nakatulong ang pag-aaral. Despite lahat ng naranasan mo, talagang tumulong ka pa. Yes, parang I'm trying. Parang binibili mo yung pagmamahal talaga, yung acceptance. Pati nga yung mga naging asawa nila ngayon,
nakatulong ako sa pag-aaral nila on that time. Yung mga Nakuha mo naman yung love nila, yung acceptance na hinahanap mo. No. Hindi rin. So, fast forward, syempre, as I grew up, ando na yung questions, yung galit sa taas, ay galit sa family ko, at galit na bakit ako lang mag-isa. Yes. Nandun na yung papasok na yung worldly things, bro. Na Okay. sa makamundong mundo, syempre with galit ka, with questions, maliligaw ka na ng landas, bro. Yes. Kahit anong worldly things na nasubukan ko. And parang, yun yung reason ko na parang gusto kong maging manhead. Nasabi ko, Parang ano no, kumikita ka na, may pera ka na, pero parang may kulang talaga. Yes. At hindi rin ako nakaipon to the point na syempre binibigay ko lahat, parang Mhm, masika mhm. or whatsoever. Kasi parang lost ka nga eh. At the same time, sa mga gawain ko is ligaw din. So, patuloy na nagiging ganon, patuloy na ginagawa ko yan para maging manhead na bakit ako lang mag-isa. Tumanda ako ng 20 years old, 30 years old. Patuloy na ganon. Minsan may nag-reach out ako sa kanila na pupunta ako ng mga Pasko, New Year, may maririnig ako mga kapatid ko na bakit nandito yan? Bakit nandito yan? So, kahit tumutulong ka na ha? yes, oo. Nagawa ko na yung dapat kong gawin. Marinig ko, bakit Napag-aral mo na. bakit nandito yan? So, bibigay ko na lang yung regalo ko, aalis na lang ako. Kasi, tas ilang years on, decades of na mag-isa ka lang, na kahit anong okasyon, mag-isa ka lang. So, syempre, decision making, walang parental guidance, maliligaw at maliligaw ko talaga. Di ba? Yes. So, hindi mo alam kung anong tama at mali eh. At walang magkukondon sa'yo, ay mali yan. Dapat hindi mo gawin yan. So, kumbaga, gawin ko, salo ko sarili ko. Pero at the same time, nandun yung nabubuo yung galit ko sa dibdib na bakit hanggang ngayon, ginagawa ko naman lahat. Bakit parang mag-isa at mag-isa ako sa buhay? Yes. Kanino ka nagalit niyan? Sa parents mo pa rin o galit ka na rin sa Diyos? Sa Diyos. Parents at sa Diyos na. Kasi nandun na yung time na talagang sinisigaw ko, kine-question ko na yung binoboses ko na out loud na yung bakit ganito na, bakit ganyan. Kung Diyos ka talaga, kung mapagmahal ka, bakit ganito, bakit ganyan. Dapat hindi yung ganito. Dapat, kung sino yung masama, dapat sila yung pinaparusahan mo, binibigyan mo. Bakit ako yung naghahanap ng love? Bakit ako yung mag-isa at naghihirap? Yung mga ganun, bro. Yeah. Sige, so, Sir Jan, bitinin muna kita tungkol dyan sa mga question mo kay God na bakit ganito, bakit ganyan. Babalikan kita, Sir Jan. Mag-relax ka muna dyan. Okay, bro. Okay. Philippine Standard Time, it's 8:21 in the evening again. Philippine Standard Time, it's 8:21 in the evening. This Philippine Standard Time is brought to us by the Pink Toolbox Party Services. Villaloca Boarding House. Yan, dito yan sa Baguio City. Mamaya promote natin ang Villaloca Boarding House. I Am Worldwide. Impossible. Impossible, yan ang mga grupo sa I Am Worldwide, headed by Impossible, headed by ang napakagwapo, napakagaling, napakabait na aming head ng Impossible sa I Am Worldwide, si Sir Adrian Del Rosario. So yon, so kung gusto niyo ng mga healthy products, very good for the health, immune system, boost our energy, rejuvenate ang ating mga cells, dyan yan sa I Am Worldwide products. Amazing organic pure barley, acai berry, meron tayong in capsule form, in gummies form, napakabago niyan. Barley in gummies form, may mga slimming coffee, slimming juice, dyan yan. So check nyo lang. Mag-inquire lang kayo dito sa I Am Possible page. Pwede nating entertain yan kung gusto nyo ng magkaroon ng healthy life, healthy body. Gusto nyo hindi lang healthy physically, pwede rin maging healthy financially. So mag-inquire lang kayo. Mag-comment lang kayo dyan how. Sagutin ko yan. So yun, again, sa mga naghanap ng kung meron kayong mga products, brands, labels, companies, or any events na gusto nyo gamiting platform, mga Impossible para ma-promote ang inyong mga negosyo, kung ano man gusto nyo ipapromote, meron kami mga sponsorship packages na pwedeng i-offer sa inyo. Our contact number, 0927-1818-337. Pwede kayo mag-DM sa Impossible para ma-send namin sponsorship packages namin sa inyo. Magtulungan tayo. Promote natin yung mga businesses nyo. Tulungan nyo rin mag-grow ang Impossible.
para mapagpatuloy natin mga advocacies ng Impossible. Sa mga naghanap naman ng party planner, events coordinator, wedding coordinator dito sa Baguio City or nearby provinces para sa inyong mga binyag, birthdays, debut, kasal, kung ano man ito, kung ano occasion man ito. Please check ang Facebook page, The Pink Toolbox Party Services. For bookings and inquiries, you may contact her sa 0927-1818-337. Napakagaling, napakahusay, napakaganda ng party planner dyan sa Pink Toolbox Party Services. Asawa ko yan, Sir John. Si Bia Villana. So, pwede nyo rin i-check ang kanyang mga gawa. Napakagaling ng mga staff and suppliers. Check her page, The Pink Toolbox Party Services. Mag-comment lang kayo. Mag-DM kayo, lagyan ng hashtag Impossible para mabigyan kayo ng maganda-gandang discount. Follow nyo rin siya sa kanyang TikTok account, The Pink Toolbox Party Services. So yun, ano pa ba? Sa mga nanonood dyan, pakishare ang ating episode tonight, episode 146. Beauty Blessed by Grace with our very special guest, Sir John Quintos. Naringgan natin ang kanyang story ng kanyang buhay. First part ng kanyang buhay, talagang kumbaga malaman, napaka very interesting nung kanyang nangyari sa kanya. At the age of 14, naglayas, nagsarili, pumunta sa Manila, naganap ng makapag-umpisa sa Maynila. Tumira nga doon siya sa tree house, parang manok, parang sisiyo, naging estado ng kanyang buhay sa Manila. Nakapasok sa David Salon as assistant tagalines, hanggang unti-unti umangat hanggang naging nakapasok sa mga studios, ABS-GMA, nag-aayos na ng mga artista. Nakita natin yung mga galit sa puso niya dati sa mga magulang ngayon. Nung nabanggit na nga niya, pati sa Diyos na, ang dami niya ng questions. Bakit? Despite ng lahat ng mga tulong na ginagawa niya para ma-accept, matanggap siya, mahalin siya, wala pa rin nangyayari. Anyway, balikan natin si Sir John. Yun. Okay. Kamusta, Sir John? Okay lang, bro. Check nga natin. Ikaw naman magtrabaho. Ako rin yung commercial, live yung commercial break eh. Ang gagawin natin, bro. check nga natin yung mga comments. Baka may mga comments dyan, mga shoutouts. Renzi Lor, si Brother Renzi. Good evening, everyone. Si Yun. Amazing morning. Paolo Abellana. Watching from Abu Dhabi. Yes. Ay, hello. Si Brother Joshua Balesteros. Hello, bro. Hello. Brother Rog Bule. Si Ayun, Brother Rog. Si Brother Rog. Siya yung nag-guide sa akin. So, si Renzi Lor, si Brother Renzi Lor, si Ma'am Rosalina Panganiban, Rosalina, mga taga-M Worldwide. Thunders Worldwide Abu Dhabi. Hello, Thunders Worldwide. Yan, napakagandang babae yan, napaka-the best yan, napaka-persistent yan na, yan yung asawa ko, brother. Yes. Yan yung napaka-persistent sa faith ni Lord yan. Without her talagang, na nagtanim ng seed sa akin, hindi ako makakabalik kay Lord. Hindi ka binitawan. Yes, God bless her heart talaga, Lord. Yeah, ang nag-iisa mong asawa. Yes, nag-iisa. Wala nang papalit dyan. Correct. Tess, magandang gani. Nanay ko yan. Yes mo. Magandang, nanay mo na. Hello po. Nanay ko yan. Number 1 supporter din natin yan. Shout out sa secret weapon ng Team Shohoku. Team Shohoku. Si Sakuragi. Sino ba secret weapon si Sakuragi? Ko doon? Ako si Rukawa. Si Rukawa. Si Brother Adrian. Hello, bro. Solid yan. Sir Adrian Del Rosario, ang head ng Impossible, ng Impossible sa IM Worldwide. Thank you, Sir Adrian. Ayun. So, sila yung mga nag-comment, brother. Yan, sige. Sa mga viewers, pakishare please ang episode tonight. Very interesting ang kwentuhan with Brother John Quintos. So yun, going back Brother John, going back sa story mo. So ando na. Kumbaga, talagang palaki yung lalim ng sugat, galit sa pamilya, galit sa mga magulang. Ngayon, galit sa Diyos, di ba? Yung tanong mo sa Diyos na bakit ikaw? Yan yung mga why me moments mo, ng buhay mo. Nakakuha ka ba ng sagot kay Lord kung bakit sa'yo nangyari yan? Pero before yon, ang question ko, yung dumadaan ka sa matinding problema, yung mga questions mo na ganyan, bakit sa'yo, bakit ka? How was your relationship with the Lord? Meron ka bang relasyon sa Diyos sa mga panahon na yan? Puro question na. To the point na yun, galit na lang at kine-question ka sa habang palala ng palala, pawala na ng pawala.
Yung parang hindi na ako naniniwalang may Diyos pa. So nasasagot yung dasal mo na maging manhid ka. Pati sa Diyos, nagiging manhid ka na. Kasi lumalaki na rin yung mga kasalanan na ginagawa ko. Palaki na rin ng palaki. Mhm. Na mas nabubuhay na ako sa araw-araw na kasalanan. Sa mundo na. Yes, kasi the more nagalit, the more na masabigat yung puso ko, the more na gusto ko maging manhead. At katunayan, ako yung Diyos. Na, Diyos, di mo naman kailangan, kumikita naman ako eh. Nagawa ko nga silang tulungan, kaso bakit ganun? So parang, kahit anong gawin mong tama, o parang, ganito ka pa rin, mag-isa ka pa rin sa mundo. And no people would care for you, parang ganun. No matter how you reach out. Kahit sa mga naging friends ko, parang, mga kilalaki, mga childhood friends ko, pati parang I find their love. Parang everyone na taong nakilala ko, kailangan kong bilhin ng mga pagmamahal nila. Matanggap ka lang. Kaya lumaki akong mag-isa talaga. Na sineperate ko na yung sarili ko na hindi na ako naniwala sa Diyos. Parang ganun, brother. So talagang tinalikuran mo na ang Diyos ng mga panahon na yun? Yes, na ayoko na magdasal. Na ayoko ng So, continue ko na, brother, yung... Yeah, go. So, medyo sumikat ako as a makeup artist sa ABS-CBN, na lumaki na yung ulo ko. Tapos, may tumawag sa akin na kasi pag nagbe-makeup ka sa cover ng magazine, ikaw ang top 1. Alam na mga makeup artist yun. So, nakakapag-makeup na ako before, pero may tumawag sa akin. Sabi sa akin, Sir, Metro Magazine yun. Sabi sa akin, Sir John, pwede ka ba mag-bake up? Si Angelica Panganiban. Ang sagot ko nun, cover magazine ba? Ay, hindi po, sa loob lang, sir. Ang sagot ko nun, tawagan nyo na lang ako pag cover na gagawin ko. Okay. The next day, brother, lahat na nakabook ko, kinabukasan hanggang 6 months, nag-cancel lahat. Okay. Hindi ko alam kung paano nila na-contact yon, kung paano nawala yon, kung ginawan ba nila ng paraan, o Diyos ba gumawa ng paraan para matuto. Kasi sobrang laki niya ng ulo. Oo, lumaki na nga ulo. Oo. Sobrang big time na makeup artist ako noon. Meron akong driver, naka-Mercedes-Benz na banda ko noon. Wow. Meron akong 2 PA, meron akong 6 na assistant. So, ganun ako ka-big time nung time na yon. Ilang taong ka niyan? Ilang taong ka niyan, sir? 18, 19. Wow! 18. Grabe, ang bata. Sobrang gano'n na yun. Sabi ko may mga staffs na ako, may secretary ako, may 2 PA ako. Galing. So, kasi, kumbaga, I earn in just span of 5 years from after you went down to Manila, Yes, parang 2 to 3 digits ang ina-earn ko. 5 to 6 digits ang ina-earn ko every day. Wow, every day? Every day, ganun kalakas yung time na yon. So, medyo talagang, hindi medyo, malaki na talaga ulo ko. Oo. Umabag ako. Pero after nun, nung nagsabi ako na, tawagan nyo na lang ako. Pag-cover na. Nawala, for 6 months, wala. Nakarating sa kanila lahat yan? Ito yung marirealize mo na God will make you humble para bumalik ka. After nun, wala akong trabahong mapasukan. Kahit make-up or salon, wala. Parang na-blackballed ka. Parang may pangalan ako. Ang dami ko ng pangalan sa magazine. Dami, kilala na ako. Parang walang kumukuha. Walang tumatanggap sa akin. Walang trabaho. So, bumalik ako nag-apply ako sa mga nagko-construction. Okay. Naghahalo ako ng... So, ganun kawalang kumuha na sa'yo na kailangan mo na magtrabaho ng construction? Then, nakapasok ako sa hospital. After nun, before mag 20 years old, nakapasok ako sa hospital as nursing assistant. So, sa ER ako nakapesto. Kaso, ang problema nun, lahat ng trinay ko CPR, kasi emergency nga, wala yun, namatay. Lahat ng pinamp ko, lahat namatay, hinatid ko sa morgue. So, sabi ko, that time, parang, kakalungkot yan mabigat sa puso, parang, kahit gusto mong, mabuhay, pinupush mo lahat namatay. So, nag-resign ako, sabing, hindi ikaw ang Diyos. Ganon. Ako lang may, ng life and death, parang ganon. Yeah.
After nun, habang naghahanap ako ng trabaho, habang pilit ko inaangat yung sarili ko, patuloy pa rin yung kasalanan. Everyday yun, talagang for decades, patuloy pa rin ang kasalanan, brother. Mm-mm. Nakabalik ako ng salon, pero nag-start ulit ako ng mababa. Class A salon siya, pero nasa mababa ulit. Nag-start ulit ako. Pero kilala ka pa rin niya na nung sa salon na ikaw si John Quintos. Oo, may pangalan, kumbaga pang ano kay mga portfolio, yung mga sandamakmak Oo. na mga magazines na nagawa Oo. ko. Mm-mm. So, tuloy pa rin yun. Pero, kahit nandoon yun, andun yung mahirap ka makapasok pa rin. Kahit tingin mo sa sarili mo na ito na ako, mahirap pa rin ako makapasok. Yung grace, yung blessing, wala pa rin, brother. Parang ano, no, may humaharang na. Yes, parang talagang may wall talaga. Tapos, Mm-mm. hindi mo na maintindihan na gano'n. So, Lahat nakabalik yan ako. nangyari after nung pagtanggi mo, no? Oo. Lahat yan. Parang, So kung I mean kung gaano kataas ka nun, ganong kabilis yung pagbagsak? kasi hindi lang naman ABS-CBN ng GMA yung nag-block ng work pati yung mga billboards, print Oo. ads, advertising companies. Mm-mm. Talagang nawala So lahat. sa attitude ang naging problem. Yes. Attitude naging problem. Eh di mas lalo ka nagalit sa Diyos niyan. Mga panahon na yan. Lalong tumindi kasi lalo ako naghihirap tapos makikita ko yung pictures ng family ko. Mababalita ako, may mga outing sila, ang saya-saya nila. Mag-isa ka na naman pa rin sa buhay. Yes, kasi sila every month nagsiswimming, parang ako kahit isang beses hindi ko man lang nakasama magulang ko ng swimming. Parang walang memory na gano'n. So syempre nandun yung tampot galit. So pero patuloy pa rin ako sa then yun nga, so nag-try pa rin ako. Nakabalik naman ako sa salon ng paunti-unti. Nakabalik ako sa makeup artist. Nag-start ulit ako sa Itbulaga naman. Naging makeup artist ako ng Sex Bomb. Yung panahon na sikat sila. Yung mga concerts, may mga 17, teleserye nila. Ako yung makeup artist na yon. Yes. So from then on, tuloy-tuloy na. Kaso, tuloy-tuloy din yung kasalanan na ginagawa ko. Na nandun pa rin yung puso ko na empty. Buhay ko na empty. Then, after no, nagsawa ako ng pagiging makeup artist. Huminto ako. Mas gusto ko nang magturo sa buhok. Bumalik sa pag-hair. Kasi medyo may kaba sa buhok na di katulad ng makeup, aayusan mo lang, wala kang kaba. Matatapos na yon, okay lang. Di katulad sa hair na medyo kakabahan ka na pag sira yung buhok at ginawa mo yung ganito, pwede maputol, pwedeng ganito. Isang onting mali mo lang sa kulay, hindi ma-achieve yung color. So mas gusto ko yung ganon. Ni challenge. Mas may challenge. After nun, pumunta ako nagam na ako ng as trainer na. Gusto ko na mag-share ng knowledge. Kasi parang mas natutuwa ako sa yung mga taong parang ako na nag-umpisa. Na naalala ko yung sarili ko na nag-reach out sa kanila. So, marami na ako naturuan na until now, nagtuturo pa rin, pero more on ng online sa yung mga iba nasa ibang bansa, yung gusto nila mag-upgrade ng theories nila, ng hair science, yun. Then after nun, tuloy pa rin yung kasalanan, tuloy pa rin yung pag-reach out ko sa parents ko. Then na-meet ko yung wife ko. Wife ko is a hairstylist din before. Nag-aral siya kay Ricky Reyes. Estudyante mo? Estudyante. Pero before ko siya nakilala, nag-aral siya kay Ricky Reyes sa Learning Institute para magamit niya sa Italy. Kasi doon nga mag-abroad siya. Nandun yung family niya Okay. Kasi not enough. So nag-enroll siya kung saan ako nag-work as director kasi iba yung naturo ko. Love. Yun. Yun. Okay. Tapos, so naging kami na, 13 years na kami ngayon kasama. So siya yung pinaka-persistent na tao na kasama ko sa buhay na patuloy siya na even though na hindi ako naniniwala kay Lord at gumagawa pa rin ako ng mali. Nandun siya. Hindi ka binitawan. Yes. Anong taon yan? Anong taon kayo nagkakilala, Sir Zan? Ng wife ni Ma'am Lea? So 13 years kami minus 13 years. Ako, pinakompute pa ako. Ano ba yan? 2013? 2013. 2013. Oo. So,
Ganon. So, then after nun, nagka-anak kami. Panganay, din nagkaroon ng bunso. Mhm. Nagkasakit yung bunso ko, brother. Yung Yes. Samantha ang pangalan. Yung pangalan is named Kayal. The second Mhm. one, the youngest, yung babae, is Samantha. Then Mhm. nagkaroon siya ng, ito na yung testimony, another testimony. Mhm. Mhm. Um, Wait nagkasakit lang, siya. bago natin puntahan yung sa daughter mo kay Samantha na sasabi mong another testimony ng buhay mo, Sir John. Nung na-meet mo yung wife mo, naging mag-asawa kayo, yung mga nababanggit mo since since 14, 15 years old ka hanggang akyat baba ang buhay mo, Mm-mm. hanggang sa nagturo ka na, sabi mo tuloy-tuloy yung kasalanan, tama? Yes. Oo, nung naging asawa mo ni Mrs. mo, yung mga kasalanan na yan na binabanggit mo na hindi mo mabitaw ang mga kasalanan, natigil na yan. At first, brother, nahinto ko kasi medyo na-fall in love ako, so parang na-divert. Pero nandun pa rin yung galit ko sa puso, hindi pa nako-close brother. Oh, So, yeah. so Mm-mm. nandun yung galit at question sa buhay ko, bakit nandun pa rin. At So wala wala pa ka rin, pa rin relasyon kay Lord niyan, ng mga panahon na yun. wala pa rin. Siya, meron siya. Pero, Si Ma'am Rhea Christian. Christian siya, yes, Christian. Nag-aral na siya sa Christian school. Mhm. Mhm. So, Mhm. kumbaga meron, Di grabing conflict ng inyong relasyon. Di yes. ba? Ikaw wala kang Diyos. Kung meron ka man Diyos, galit ka sa Diyos mo. Parang gano'n, oo. Tapos, Mhm. brought up niya, so medyo away palagi yun pag nabo-brought up yung pangalan ni Lord. Parang, Ayaw mo marinig. talagang, lumaki at tumanda ako ng ganito dahil sa sarili ko. No one helped me, no one guide me, no one loved me, kundi sarili ko lang. Ganyan ang sagot mo kay Oo, Ma'am Rhea. lahat ng problema, kaya kong solusyonan. Wala naman Mhm. nag-guide sa akin, wala nag-guide sa So akin. talagang para sa iyo it's all about you. Yes, it's all about me. Kung anong narating ko sa tuktok nung dahil sa iyo, kung bumagsak ako dahil sa iyo pa rin. Yes, to the point na ang pag-iyak pa nga tinuturo ko sa kanila noon, ang pag-iyak is sign of weakness, brother. Mhm. Na Mhm. hindi pwedeng umiyak kasi kahinaan lang yan, and crying won't help you. Kaya yung parang talagang sobrang dapat ikaw yung Diyos sa sarili mo, parang gano'n yun yung tinuturo ko, parang gano'n. Anong reaction ni Ma'am Rhea sa iyo pagka ganyan ang inyong pag nag-aaway ka, nagkakaroon kayo ng conflict? Anong reactions niya? Anong mga sinasabi niya? Umaaway siya, siyempre may discussion, minsan may tumatahimik lang siya, pero makikita ko siya na continuous pa rin siya. Nandun pa rin siya. She can walk out of the door naman namin pero she stayed. Mhm. She's still planting the seed na persistent ako na naniniwala ako sa ganito. So tuloy pa rin siya. So ganon. Tapos yun, Saka nagkasakit. hindi, si Ma'am Rhea, siya yung first siguro sa buhay mo na hindi mo kailangan bilhin yung pagmamahal. Yes. Kasi napunta ako sa kanya, baksak na baksak ang buhay ko. At rock bottom ng buhay mo. Yes. Talagang, Wow. na umupa kami sa bahay na parang nangyari sa akin nung yung tumira. Treehouse ulit. Oo. Hindi naman actually treehouse, pero it's apartment, pero we have no gamit. Mhm. Kasi may gamit naman ako noon, iniwan ko sa bahay ng kapatid ko. Tapos nung time na kukunin ko na para ilipat ko sa bahay, ayaw niyang ibigay. Inangkin niya lahat. Hindi ko na raw pwede. Sa kanya na raw yung lahat yun. So, lahat yun. Lahat ng gamit ko, may TV, bed, lahat, lutuan, mga ganun. Kinuha niya. So parang nag-umpisa ka ulit nung 14 years old ka, pero this time may asawa ka na. Yes. Dalawa na kayo. Parang bag. Ang una na naman namin is parang bag. Walang TV, walang fan, walang table, walang chairs, wala lahat. So doon kami nag-start ng asawa ko. Talagang humble beginnings, talagang sobrang humble. Nakatulog kami sa floor. Doon kami Wow. So she stayed, and talagang nag-stay siya sa kahit anong circumstances ng buhay namin. Yeah. Kaya sobrang thankful din ako sa wife ko. Kaya yun, then after nun, yun, nakwento mo nagkasakit yung bunso niyo, si Samantha. So, rare disease, Kawasaki disease, multiple complication. So, na-ACL siya, na tubo siya, na 5 times revive. Ni-revive na siya 5 times. So, on that moment, kinausap na kami ng doktor na, Mommy, Daddy, ready na kayo.
moment from now. Sorry, ilan taon si Samantha niyan? 1.5. 1.5-year-old. 1.5 years old. So, sabi ng doktor na any moment from now, mawawala na si baby and there's nothing we can do. Binabigyan na namin lahat. Yung machine para makahinga siya is 100%. 5 times nang na-revive. So, hindi na i-revive ulit. Yun na yung maximum kasi 5 times, brother. So, wala nang gagawa. So, on that moment, nakatingin ako sa bago yon kinausap ko ulit si Lord. Sabi ko, ganyan ka ba talaga? Sabi ko, sobra naman. Lahat na lang ng taong mahal ko, kinukuha mo sa akin. Okay. Parang, ganito ko ba magmahal talaga? Tapos, sabi ko, sige, kunin mo yung anak ko. Pag the moment na kunin mo yung anak ko, tatanong kagad ako sa building. Ito. Okay. Then, after ilang minutes, nakatayo ako sa ICU, tinitingnan ko yung mga bata na sa mga deathbed nila. May narinig akong boses, brother. Ang gwapo ng boses. Talagang godly voice talaga. Hindi ko alam kung English o Tagalog, basta naiintindihan ko siya as English. Pero hindi English, parang gano'n. Sabi niya, itaas mo yung kamay mo. I never seen a Christian kung paano magdasal. Kasi ayoko nga makakita ng taong nagdadasal eh. What more, sa Catholic nga ayoko, what more sa Christian pa. So, talaga. So, hindi pa ako nakakita. Sabi, itaas mo yung kamay mo at idasal to. Sabi ko sa sarili ko, mukha naman akong tanga nito. Ang dami-dami. Bakit ako magdadasal ng ganito? Ako pagtawanan lang ako, parang gano'n. Mukha lang akong tanga. So, hindi ko ginawa. After 5 minutes, narinig ko ulit yung boses. Sabi niya, ang tigas talaga ng ulo mo, John Gerard. He called me by my name. Ang tigas talaga ng ulo mo, John Gerard. On that moment, hindi ko napigilan yung sarili ko. Lumapit ako sa deathbed ng anak ko. Tinaas ko yung kamay ko. And these are the words, brother. Starting right now, Samantha Mionnet, your body will start to heal. Samantha Mionnet, your body will be okay. Samantha Mionnet, and everything will be okay na. After nun, brother, so tapos na magdasal, yung 6 na espesyalista ng na anak ko na sinabing mawawala na yung anak ko, wala pang 8 hours, binabaan nila yung machine. For 100% yung oxygen na tumutulong sa kanya, ginawang 80%, nilabas sa critical na ICU. Nilagay na sa labas ng ICU. Nag-okay siya. Then binalik na kami. After ilang while ulit, how many days, binalik na kami sa room. 4 years pa rin kami tumira sa hospital, pero wala na doon sa critical stage. Wala na doon sa critical stage. Alam mo yung banta ng doktor, na ako yung klaseng taong mas naniniwala sa science. Hindi ako naniniwala na sa taas, mas naniniwala ako sa science. Yes. Parang, kung ano yung sinabi ng doktor, hindi nangyari yun. Nangyari, kung nag-hallucinate ako, bakit, di ba? Bakit nangyari yun at nabuhay yung anak ko? Naging okay yung anak ko. Na kung ano yung sinabi ng mga specialist ng doktor, hindi nangyari. At the same time, sabi rin ng mga doktor at ng mga nurses na nandun, ito yung sinasabi nilang miracle. Miracle, yes. Sila na rin nagsabi na miracle. Yes. Na even to sa neurologist na may hawak sa kanya kasi 5 times na-revive, brother. Normally, dapat merong problema sa utak niya o hindi makalakad or hindi makapagsalita na maayos. Pero everything, walang therapy, walang ano, naging okay yung anak ko. Naging immunocompromised lang. Then tumira pa rin kami sa hospital for 4 years dahil mahina immune system niya. Pero walang diferensya sa anak ko. And thank you, Lord, ngayon nga is first honor siya. Kumbaga walang diferensya talaga yung... Ilan taon na si Samantha ngayon? 10. Wow. 10 years Galing. old na siya. Talagang miracle ni Lord. After 4 years na yun, narinig ko, so dire-diretso pa rin nagkakasakit yung anak ko. Hindi naman kami mayaman po, so... Yes. 4 years kayo sa hospital, di ba? Talagang ubusan yan. Naka-private pa kami, hindi kami naka-ward. Paano mo nasusustain? Hindi ko rin alam. Yun yung blessing ni Lord. Nalumabas kami sa hospital, wala kaming utang sa hospital. May mga Pero tumulong. wala ka pang relasyon sa Diyos niyan eh, ng mga panahon na yun eh, di ba? Prayer ang nagkaroon ka para sa anak mo, pero
Nakita mo na ba siya as a blessing ng mga panahon na yon? Oo, oo. May mga taong Okay. tumulong, especially yung vigil leader ng yung family ng vigil leader ng wife ko. Mhm. Sila, pangalan niya Dimple, Neres family. So sila yung tumulong noon. Mhm. Sila yung tumulong sa family ko na monthly na nun, naging family friend na rin until now. So, pero So nevertheless, after that prayer ba nagkaroon na ng ano, malaking pagbabago sa relationship mo kay Lord after that prayer? hindi pa brother. Hindi pa. Okay. Naniwala ko sino yung anak ko. Yun nga yung So family eh. matigas ka pa rin, matigas pa Matigas puso talaga, mo. matigas talaga puso ko talaga matigas. Na even So though na after nagmilagro na ni Lord sa buhay mo, sa anak mo, matigas ka pa. continuous pa rin na kine-question ko pa rin siya. Nabawasan Mhm. yung worldly things na kasalanan, pero patuloy pa rin, patuloy pa rin. Andun pa rin yung galit. Patuloy pa rin. To the point na lumalaki ni anak ko, sakitin, araw Mhm. buwan-buwan may sakit kami. Hindi pwedeng isang buwan na wala kaming sakit. Sa Oo, isang oo. buwan, 2 weeks may sakit kami. Kahit wala na kami sa ospital. Kahit after 4 years sa ospital, dire-diretso pa rin kami may sakit. Tapos to the point na nag-aaway na kami mag-asawa every day na sobrang teleserye o may loudspeaker yung away namin na makikinig na lang yung kapitbahay. Na gano'n na lang yung away namin ng dalawa. Anong pinag-aawayan nyo? Everything, financial, and even to God itself na syempre pinipilit niya ako ma-reach out eh. Ako Mhm. pa rin yung taong matigas pa rin ang ulo. Na Mhm. talagang Mhm. napakatigas ang ulo. Very stubborn soul. So patuloy pa rin siya. Then, ito na Talagang yung, ano, hindi bumigay si Ma'am Rhea sa'yo despite hindi, of hindi, hindi. Tuloy pa everything rin na siya. Na kahit inaaway ko siya, may times pa nga brother na nandito siya sa room niya, parang office niya. nasa Baguio kayo yan. Nasa Baguio Oo, kayo. nandito sa Baguio. Ito, same room. Okay. Nandito, room niya to eh. Craft room Okay. niya to. Crafter kasi Oh, asawa. nandiyan siya sa room niya tapos Nag-play siya ng victory. Kasi victory na siya for 3 Christian years. Christian worship song. Christian, and nakikinig siya ng victory sa Mhm. BGC. Kasi hindi siya Mhm. maka-attend sa victory. Sa ano siya Online sa niya. Campo na siya before eh. Pero hindi siya maka-attend dahil nga may pader, ako yung pader eh. Okay, okay. So nakikinig lang siya rito. Na even Mhm. though na ayoko, patuloy pa rin siya. Ginagawa ko, doon ako sa Mm. sala, magpapatugtog ako ng R&B. Oh, Kakalabanin ko yung kakalabanin mo palakasan kayo ng music, ng sound. para hindi niya lang marinig. Oo, oo, Ganun yung oo. ganun yung daily lives Grabing na. ano, no? Grabing tigas ng puso mo, grabe ang galit mo, no? Yes, sobrang galit na until now. Hindi, Kasi siyempre yung mga pinagdaanan mo, yes. balik pa tayo doon sa nagkasakit. Kaya mas lalong Mm. tumitig ang galit ko. Kasi nung time na nagkasakit, inaccept ko yung family ko ulit. Okay. Tinanay ko magpatawad nung time na yun. Ang problem is, nung nasa deathbed yung Wait lang. anak. Question ko lang, Sir John. Trinay mong magpatawad sa family mo ulit. Tama? Yes. Yes. Did they ask for forgiveness? No. So, kusang loob mong pinatawad sila na without them asking for forgiveness. Pumunta sila lahat sa bahay eh. Ang nangyari no, nagstay lahat sila sa bahay, hindi sa hospital. Ang binantayan nila yung bahay. Yung bahay, hindi yung anak ko. Kami So, pa rin nag-transient for free. Yes, and actually, nalubog ako sa utang sa tindahan dahil kumuha pala sila ng kumuha sa tindahan. Mhm. Nagulat ako, ang dami ko na palang utang sa tindahan May dahil may kumuha sila. sakit ka na, may sakit ng anak mo, may problema financially sa pambayad sa ospital, Yes, oo. dinagdagan pa nila. Oo, tapos sila lang yung nasa bahay, hindi nila kami tinutulungan dun sa ospital. Okay, okay. So, the problem is, Mhm. ang pinaka-worst doon, nag-post sila sa Facebook Mhm. na yung anak ko nasa bed, yung may sakit niya, na nanghihingi sila ng tulong sa pera. Nako, ginawang fundraising. Yes, ibinulsa nila yung pera. Mhm. Tapos, the second one is gumawa sila ng concert for a cause ticket, Mhm. binenta nila para sa sarili. Kasi nagawa kami ng concert for a cause, so nagawa sila ng sariling ticket nila para ibenta, para ibulsa nila yung pera. So, Wow, grabe. sobrang, kaya mas lalong tumindi yung galit ko na Oo, pumutok oo. sobra yung galit ko na Yes, ginamit yung anak mo eh. inaccept ko kayo sa sitwasyon ng anak ko, ginamit ko pa rin yung anak ko. Yes. So sobrang galit na lalo ako na kine-question ko. Tapos Mm. nag-overall yung status ng family. Sabi ko, Lord, sila yung gumagawa ng masama. Bakit sila yung binibless?
Kami pa Yes. rin yung may sakit ngayon. Ganun ang perception mo no? Yun ang tingin mo. Kaya tuloy pa rin yung galit ko sa puso ko. Oo. Ayun, so na-build up yung galit, natuloy pa rin yung away namin mag-asawa, tuloy pa rin yung sakit namin ng buong pamilya every month kasi lahat kami. 4 years yun. 4 years sa hospital, then continuous sickness kahit nakauwi na kami. Parang ano, kung titignan, parang may sumpa no? Yes, sumpa. Talagang hindi namin maintindihan kung bakit ganun. Talagang every month, talagang walang paltos yun. Ayun, so dumating sa point na naiyak na ako, biglang nasa room ako na, Lord, bakit ganito? Hindi ko na maintindihan, bakit ganito? So, nung time na yon, I surrendered. Hindi, I acknowledge Him as God na. Parang suko ka na. Yes. Parang half, hilaw. Parang kinilala ko na meron na Diyos ulit. Medyo nag-okay, pero ganun pa rin eh. Tuloy pa rin yung problema namin sa buhay. Nabawasan lang ng away, pero may away pa rin kahit pa paano. Wala pa rin struggling pa rin, kahit pa rin, may utang pa rin kami. Delayed kami sa upa ng bahay. So, kilala mo siya pero walang obedience. Oo. Yun know, pero walang obedience. Yun yung, di ba? May kulang pa rin. Yes, may kulang. Parang hindi pa talaga eh. Parang may question ka pa rin eh. Then, after... Parang tama ba? Yung time na yan, may mga sinuko ka pero hindi lahat. Yes. Parang 20% dahil kinilala mo lang siya pero ayaw mo pa rin sumunod. Parang Lord ka ng buhay ko sa parting ito pero sa parting ito hindi ako pa rin ito. Yes, parang gano'n. Parang ako pa rin. Pag nagtrabaho ko, nagpagod ako, merong kinita dahil ako, hindi niya bigay. Yes. Pag napagod ako at ayaw mong sumunod yung family ko, manunumbat ako. Yes. Yung may gano'n. Lahat ng meron tayo ngayon is dahil sa akin. Nandun pa rin yes. Yung pride. Na gano'n, yes. Then, hindi pa rin natapos yung gulo. Then, nagdasal na ako. Sabi ko, Lord, ayoko na, umiyak na. Yung taong sinasabi ko na bawal umiyak, ako na yung umiyak. Okay. Sa close room, ako na yung umiyak na, Lord, I surrender. Ayoko na. Suko na ako, I surrender my life to you. That's the time na nag-fully surrendered ako. And that was only October last year. Wow. October. Yes. Then, nung time na yon, pumunta kami ng Victory Plaza Garden. Then, na-assign ako, nilist na ako ng asawa ko kagad na for 1-to-1. 1-to-1. Si Brother Rods Bully yung naging nag-guide sa akin. Nag-disciple. Yeah, nag-disciple sa akin. Yun yung sa tinuloy-tuloy ko. Yung first 3 chapters, parang okay lang, feeling ko. Kaya ko. Kaya ko. Then, after nung sa chapter 4 ng baptism, bro, medyo nagkaroon ako ng struggles. Parang 3 weeks minto ako. Andun yung sakit na naman yung family. Bumabalik ulit. Oo, nandun na yung family. At the same time, marami na naman pumapasok sa utak ko na dinidemonyo na naman ako. Na dati, wala, nung okay naman buhay mo, kumikita ka naman ng gato, bakit ngayon hihirapan ka? Kailan lumalapit ka na kay Lord? Oo, yung dati pag may sakit, kaya mo naman yung gamot eh. Yung gano'n, bakit ngayon nahihirapan ka? Na kay Lord ka ngayon, pero hirap ka pa rin. So may mga gano'n, certain things. May sakit yung anak ko, may sakit ako. Kahit anong inom ko na antibiotic from 1st gen to 5th gen, hindi nawawala yung sakit ng ngipin ko, magang-maga pa rin. Okay. Tapos may flu yung family ko. Sabi ko, dinagdasal na naman, umiyak na naman ako sa kwarto mag-isa. Sabi ko, Lord, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan yung nangyayari. Pero kahit hindi ko maintindihan, babalik ako sa iyo. Babalik ulit ako sa iyo. Alam mo yung kinabukasan, nawala yung maganang ngipin ko, nawala yung flu ng mga anak ko. Alam mo yung word na dineclare mo lang na babalik ako na ikaw yung God, na ikaw lang makakagawa ng lahat. That there's walang imposible kay Lord.
nangyari yun, na kinabukasan nag-okay lahat. Na kahit anong gamot inumin mo, hindi ka mag-o-okay kung walang God sa'yo. Yung parang ganun. Talagang nag-okay Yeah. lahat. Yes. Then, kagad-agad, tumawag kagad ako kay Brother Rog na, Brother, tuloy na ulit tayo. Kasi parang sa baptism, di ba, the old is gone and the new has come. Yes. Yes. So parang siguro kaya ako ginugulo nun kasi nung kalaban ayaw bitawan na yung nakaraan ko. Yes. Then after noon ng baptism, dire-diretso na. And everything, nung napagdaanan ko yung surrender ko yung at nagtiwala ako fully kay Lord, nag-okay lahat. Alam mo yung utang na kulang namin sa bahay for 3 months na, for 2 years, hinahabol ko, pilit kong hinahabol. Na kahit Hindi ako yung mapunuan. kaya ko lahat, hindi ko mahabol. Oo. Pero after 2 months lang, October to December, tinapos niya lahat. Yung mga utang ko, tinapos niya lahat. Not only the provision, yung health, after yung surrender ko, first time namin hindi magkasakit. Yung talagang wala ng sakit. December, nakapag-celebrate kami ng Christmas ng walang sakit. Dati, puro December may sakit kami. So, inayos ni Lord yung health namin, yung provision, tinapos niya yung utang namin. Yung relationship namin mag-asawa, tinapos ni Lord, inayos niya lahat. So, alam mo yung, kung maiisip ko, brother, yung nangyari sa buhay ko, na mag-isa ako sa Maynila, na akala ko, hindi ako love, na bakit ako nag-iisa. Mag-isa ako dapat supposedly sa ginawa kong makamundong mundo at sa yabang ko, dapat napahamak na ako eh. Nandun si Lord. Naka-guide siya sa akin. Nakaalalay siya sa akin na hindi niya ako pinabayaan, na kahit mag-isa ka, okay ako. At nauwi ako sa ganitong posisyon na even naligaw ako na landas to share what's happening, to share what happened to me, to what happened sa buhay ko. Nakaalalay siya. Na sa punto nakala kong wala at may sakit yung anak ko. At sinabi ng sensya ng mga doktor na wala na, nandun ulit siya. Tayo lang yung tao na nagde-deny sa kanya. Pero lagi lang siya nakabantay na even though hindi natin siya ina-acknowledge, nandun siya. Nandun siya palagi. Kahit hindi ko nga siya tinatawag, nandun siya eh. Yung, di ba, yung mamamatay na anak ko, hindi naman ako nagdasal na para pagalingin yung anak ko eh. Kinalaban ko pa siya. Na ganyan ka ba talaga? Sabi ko, ganyan ka ba magmahal? So, tinest ko pa siya na, kunin mo yung anak ko, tatalon ako. Pero iba yung binigay niya. Ibang love yung binigay niya. Yeah. Hindi lang provision, life itself ang binigay niya sa anak ko. Yes. So yun, after no, I fully surrendered my life to Jesus Christ. Until now, okay na lahat. Na even yung may-ari ng bahay nung November yata, nung early December, sabi pa, ang ganda na ng relasyon nyo, hindi ko na kayo nakarinig mag-away. Alam mo yung baka nami-miss yung teleserye. Nami-miss ka ng teleserye. Diba? Ano yun eh? Yes, go ahead. Ayun yun. Tapos yung kahit yung wife ko na napaka-persistent kasi gumagawa yan for 3 years. Gumagawa yan ng crafts with scriptures. Word of God. Sabi ko, walang benta. Wala talagang benta. Sobrang abono sa lahat. Na pinamimigay na lang namin kung ano yung gawa niya para mabawasan siguro ng kalat, yung ganun gawa. To share lang sa mga kliyente ko. Wala talaga eh. Pero sabi ko, ibahin mo naman. Baka gusto mo, baka makabenta tayo. Yung anime naman. O yung mga hugot quotes. Yung uso. Kung anong uso. Ano yung uso. Pero nag-stick siya sa faith niya. Nag-stick siya sa faith niya. Kaya sabi ko nga sa kanya every time na you're the most persistent na taong kilala ko. Don't stop on me. Parang ganun. Na huwag kang titigil sa akin. Kasi you put a seed sa napaka-stubborn na soul. Yes. So you can, mas makakapag-reach out ka pa sa iba. So, yun yung story namin. Galing, di ba? Parang may preaching dyan eh. Sa, I don't know kung anong month yung series na yan. Yung suffering produces endurance. Endurance produces character and character produces hope. Ganyan-ganyan yung
ikaw yung epitome ng preaching na yan, brother. Eh. Di ba? Yung suffering, ang dami mong pinagdaanan. Personal, sa family, sa anak mo. Sufferings talaga, di ba? Sa puso, sa isip, financially. Pero hindi ka tumigil eh. Hindi ka sumuko. Di ba? Malapit na pero hindi. Talagang naandyan si Lord sa buhay mo. So, it produced endurance. Yung endurance, na-develop yung character mo, bro. And Actually, because, si Lord ang hindi sumuko sa akin. Kasi correct, ako ay correct, kapot. Pero he correct. stayed. Hindi siya sumuko. Na parang he make sure na makarating ako sa ganitong posisyon to share what happened in Yeah, my life. correct, correct. And your wife, sabi mo, persistent eh, di ba? Hindi siya nag-stop praying for you. Yung love, yung talagang, yung love na hinahanap mo for your family na pilit mong binibili, matanggap ka lang, mahalin ka lang. Yung misis mo, without any condition, talagang minahal ka all the way. Yes, na nandyan siya na Wow. hindi ko kailangan yung pagmamahal. Hindi ko kailangan bilhin yung pagmamahal niya. Correct. Parang sa ano eh, di ba? Yung sa Job 1:21, the Lord gives, the Lord takes, but blessed be the Lord. So ano ba ang magiging reaction natin sa mga times na meron tayong problema? Kasi ang dali magpasalamat kay Lord kapag kasagana buhay eh. Yes, oo. Thank Kaso God. yung sa'yo nga, yung time na sagana ka, hindi ka nagpapasalamat kay Lord. Instead, ang tingin mo, it's all because of you. Kasi wala kang relationship kay Lord ng mga panahon na yun. Talagang dinevelop ni Lord yung character mo eh. Thank God in all circumstances. Kasi pag meron Correct. siyang ibigay o inaas mo, way of redirection yun eh. Way of protection. Correct. Correct. Hindi yun sa hindi kanya mahal. Correct. Dahil siya ang mas nakakaalam kung ano yung mas nakakabuti sa'yo. Actually, mahal ka ni Lord. Kaya, kumbaga, tinanggal niya yung mga yan kasi alam niya yun ang makakasama para sa iyo. Yung fame, yung fortune, yung kasikatan mo, lumaki na ulo mo eh. Di Oo, ba? may Yan ang magpapalayo. Hmm? may times mga brother na natatawa ako, naputulan kami ng kuryente dahil di ako nakapagbayad for 2 months. Noong time na hindi ko pa sinosurrender yung buhay ko. Then, tumawag ako sa mga kliyente ko na sana magpagawa, ganito, para mabayaran ko yung kuryente. Ikaw na lumalapit. Oo, wala. Wala talaga. Walang lumalapit. So, walang gawa. So, tinawag ko yung asawa ko. Yun yung half surrendered pa lang ako eh. Half surrendered pa lang. So, tinawag ko yung asawa at pamilya ko, nagdasal kami. In the middle of the dasal, tumunog yung phone ko. Bilang sabi, hindi ko pa pinikap, tinapos ko muna yung dasal. Then after ng dasal, binasa ko, Sir John, sabi niya, magpapagawa ko ng hair. Kailan ka ba pwede? Send ko na kagad yung payment ko. Inuna na. Wala akong tinanong sa kanya, wala ko ano. Sinend ko kagad yung payment. Tapos, nagbigay ako ng price, sinend niya kagad. Alam mo yung answered prayer kagad ah. Pwede naman 20% o yung amount lang binayaran niya kagad yung full. Full, Yung wow. yung full is saktong-sakto sa ibabayad ko sa kuryenteng ano. Alam mo yung middle of dasal, sinagat niya kagad. Hindi pa tapos yung dasal. May sagot na kagad. 'Di ba? May pinadala na kagad siyang tao. Galing. Ganun ka faithful si Lord. Just imagine lahat ito nangyari last October. When you fully surrendered your life to Lord. Wala pa yun. Before October yun. Before pa? Matigas pa. Before pa. Yung half surrendered pa lang ako siguro mga August o September. October lang naman ako nag-fully surrendered eh. So, pinaparamdam na ni Lord yung ano niya. Yung kanyang kapangyarihan. Yung kanyang, na ako lang yung matigas ang ulo. Yung kanyang pwede niyang gawin para sa'yo. John, ito sundot-sundot lang to. Sundot-sundot pa lang ito. Basically, piniprepare ni Lord talaga yung puso natin for greater blessings. Sinahanda niya. Once ready na tayo, hindi natin mapipigilan eh. Diba? Yung may ano nga dyan eh. Shaken. Yung sinishake tayo ni Lord. Yung nangyari sa buhay mo, Sir John, shinake ka ni Lord. Kasi after the shaking, kapag ka nakatayo ka pa rin, unshakable ka na. Diba? Kailangan mo duman sa brokenness. Yeah. In December na halos nang binigay kong presyo sa mga kliyente na ayusan kong buhok is parang pamigay price lang. Pamigay price lang. Na halos wala akong tubo na binigay. Pero ang ano doon, kahit ganun yung nangyari, natapos lahat ng dapat kong natapos na hindi ko alam kung paano natapos. Yun yung amazing doon eh, na you give, pero mas bumalik sa'yo yung blessing. Yes. Di ba? Yung ganon. Galing.
Sige. Mm. Sir Jan, medyo ang ganda ng iyong kwento. Alam ko marami pang ginagawa at gagawin si Lord sa buhay mo, sa testimony mo. Pero, medyo bumibilis na ng ating oras. Ang sarap ng kwentuhan, no? Yes, brother. Yan mga Sir Jan, please, yung baka meron tayong mga comments dyan sa mga viewers natin, Sir Jan. Ayun, so after kay Brother Adrian, si Ma'am Rosalina ulit Panganiban. Hello, Mens Paolo. Hello, ma'am. Morning from Thunder Worldwide Abu Dhabi. Worldwide. Yes, from Abu Dhabi. Si Mga nakatutok sa atin yun sa story mo, mga taga Abu Dhabi, Sir Jan. Hello po. Hello, Adrian. Si Richard Abad. Good evening, Sir. Sir Richard. Good evening, Sir Richard. District Coordinator, District 12. Si Rainy Ann, yung asawa ko ulit. Number 1 mo fan ko. Mahal na mahal ka ni Lord Jesus. God Amen. is love. He is good. He is faithful. Yes. Ayun. Dahil din sa panalangin mo yun, Ma'am Rainian. Kundi dahil sa mga panalangin mo, kung sa persistency mo, consistency, Ma'am Rainian, talagang sinagot ni Lord ang mga panalangin mo. Hindi ka bumigay, hindi ka sumuko. Hindi mo sinukuan si Brother Jan. Hindi talaga. At number 1, hindi ako sinupuan ni Lord. Amen. Nandun Kaya ano simula, diba madalas sinasabi natin, hindi ako bibitaw si Lord. Hindi, mali yun eh. Ang pagdasal natin, Lord, wag mo akong bitawan. Kasi pagka nagkaroon tayo matinding problema, pwede kang bumitaw anytime kay Lord eh. Kagaya na nangyari sa'yo. Or, kagaya na nangyari din sa'yo, Sir Jan, kumita ka ng malaki, fame, bumitaw ka rin kay Lord. Ako to eh. Pero once nasabi natin ipagdasal ng Lord, wag mo akong bibitawan, kahit anong gawin mo, nakahawak si Lord sa kamay mo, hindi ka niya bibitawan. Oo eh. Ako pa kay Tam, hindi nagdadasal na. Kumbaga, I'm not worthy. I'm not worthy at all. Sobrang dininay ko siya. Sobrang question ko siya. Sobrang kinondone ko siya sa maraming tao out loud. Tapos galit na galit ako, gumawa ako ng sinful na tao ako. Pero nandun siya along the way. Na hindi niya ako pinabayaan hanggang tumanda. At nilid niya ako dito. Yes. Ganun ka-loving, ka-faithful, ka-merciful si God. Yes. Meron pa? Meron pang mga comments dyan. Si Brother Renzi, amen. Amen. Yun yung brother. Yan na. Sige. Question ko sa Brother Jan. Kung merong page sa buhay mo, Brother Jan, na gusto mong balikan, anong pahina ito at bakit, Sir Jan? Actually, wala. Natatanong ko na yan nung December. Sabi ko, natanong ko na yung sarili ko. Sabi ko, wala. Because I will never be this faithful at kalalim yung love ko kay Jesus Christ kung hindi ko napagdaanan lahat. Hindi ako ganito ka-bold magsabi ng nagawa kong kasalanan at paano ako sinave, nagkaroon ng salvation to the love of Jesus Christ kung hindi ko napagdaanan lahat. So, wala akong ibabago sa buhay ko. Kahit sabihin kong medyo ang tagal ng kasalanan, hindi. Sobrang worth it yung Yes. buhay ko ngayon. Yun yung nag-mold sa'yo eh. Yes, oo. Then after pala, tatapusin ko pala bro. Sige, go. After na nangyari, nung na ginamit, after nung 1-to-1, na-surrender ko fully yung forgiveness kay Lord. Kasi utos nga ni Lord na tsaka yung ginawa niya, should forgive others also the way He forgive us. So, sinurrender ko lahat yung galit ko sa family ko. At ngayon, sobrang peace na meron na yung buhay ko. Wow. Na kinausap ko rin yung father ko na napatawad ko siya, at napatawad ko yung mga kapatid ko na kahit pumunta sila sa bahay, wala na kailangan pag-usapan. I have forgive them. And I'm praying for them every day of their lives. So, continuous ako, nagpe-pray ako sa kanila. Na ganun na yung kaano ko kay Lord na nakaya ko magpatawad sa sobrang galit na nabuo sa buhay ko. Correct. Di ba for almost 30 years, andyan yung galit sa puso mo eh. More than 30 years, I mean. Yeah? So talagang ang gagawin ng Diyos is hindi ka i-reform eh. Transform ang gagawin eh. Completely itatransform ni Lord ang buhay mo. Not only reform. Reform kasi meaning some parts lang ang aayusin, no? Si Lord, pag kumilos, talagang complete transformation ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Yes. Yun nga. Ito, may sinendin si Brother Adrian na na comment, brother.
Mhm. Luke verse 19:10, for the Son of Man come and seek and save the lost. And Yes. Psalm 34:18, God is near to the brokenhearted. Amen. 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 Yung time na yun, broken ka, basag na basag ka, Sir John. You were at the rock bottom ng buhay mo. Sinasabi ko nga, Brother John, Sir Adrian, yung Madilim rock na, bottom, ha? madilim na madilim. Correct. Yung rock bottom, pwedeng gawing positive yung rock bottom eh. When you're at the bottom, andyan yung rock. Sinong rock? Si God. So, pag nandun tayo sa bottom, andyan yung rock. Andyan si Lord sa buhay natin. Wow. Thank you, Lord, talaga sa ginawa Amen. niya sa buhay namin, sa buhay ko. Correct, correct. Just imagine, Brother John, di ba? For how many years yung naging mag-asawa kayo ng misis mo nung nagkakilala kayo? Talagang naging persistent, naging consistent yung wife mo. Praying for you na mabaguhin ka ni Lord, i-transform ni Lord ang buhay mo. Hindi siya sumuko. Nung tinanggap mo si Lord sa buhay mo, talagang completely, hindi half-hearted, talagang buong puso, transformation, complete transformation nangyari sa buhay mo. This time, ikaw naman nagiging persistent, nagkakaroon ng fervent prayer para sa family mo, di ba? Yes. Ako na yung, I try my best to be the father, the good father na the guidance to na meron binibigay sa akin si Lord. Yeah. Na I want to parang bawiin yung lost time na Yeah. bawi. Sabi nga ng asawa ko, oras marami kang babawiin sa akin. So talagang Correct. I Ang try oras my na best nawala, hindi mo na mababalik eh. na mabuhay sa kung ano yung turo ni Correct, Lord. correct. Yung ano, di ba, dyan natin makikita sa mga viewers, it's not all about money. It's not all about fame. Yes. You were at the peak, nasa rurok ka ng tagumpay as a makeup artist, as a hairstylist ng mga panahon. You were at the peak at the age of 18, 19 years old. You have mga PA, secretary, 6 na alalay ba? Naka-Benz na sasakyan, na van. Ando ka na sa rurok ng tagumpay pero hindi pala yun ang makakapagpasaya, makakapagpakumpleto ng buhay mo, Sir John. Tama yun. Ah, Talagang galing. you can take it away kung hindi makakabuti yun para sa'yo. Correct. And give Correct. something better to you. Correct. Ulitin ko, hindi lahat pera, hindi lahat material things, hindi natin madadala sa langit yan. At ngayon lang ako nakatikim na sobrang peaceful ng buhay ko, ng kaluluwa ko. Yung talagang finally surrender ko yung buhay ko na Correct. may gantong pakiramdam pala. So yun nga eh. Galing sa puso. It's not about reformation, it's about transformation. Yes, brother. Wow. Question, Sir John. Kung wala kang babalikan sa pahina ng buhay mo, kasi sabi mo nga, yan ang nagpatibay sa'yo. Yan ang bumuo kung sino si John Quintos ngayon. Meron ka bang gustong i-delete, punitin na pahina ng buhay mo naman? Kung meron. Yung nagalit ako kay Lord. Yung kinondone ko siya. Yung dininay ko siya. Mm-hmm. Sana mas maaga ko pang napagsilbihan at nakilala si Lord. Yun yung gusto kong parang yung sobrang guilt na naalala ko yung napapanood ko yung pag ini-imagine mo yung nakikita mo yung sarili mo na sinisigaw mo yung galit na hindi naman totoo si Lord. Parang sa ngayon parang hiyang-hiya ako na ginawa ko. Yung gusto kong punitin na ginawa ko sa buhay ko. Mm-mm. Pero again, lahat may purpose eh. Even yung galit na yan, alam ni Lord yan? Nagagawin mo yan eh. Alam ni Lord yan, pero alam niyang yan na mas makakapagbuo ng iyong testimony. Di ba? Just imagine kung wala yon. Ano yung testimony? Bitin. Hilaw din ang testimony mo, Brother John. Di ba? Yung alam niyo sobrang tigas ng ulo ko, the only way to reach me out is yung gift of life na binigay niya sa anak ko. Narinig ko yung boses niya at saliwa sa sinabi ng doktor. Kumbaga, ang nasunod yung word niya. Yun yung pinakamaganda na nangyari sa buhay ko. Biggest lesson na natutunan mo after all those trials na pinagdaanan mo, Sir John? Ups and downs, rock bottom, shaken, brokenness. Biggest lesson na natutunan mo, Sir John? Don't deny God. God is always there. God is faithful. God loves us. Each and every one of us. And God can save us. No matter how dark, how sinful you are, God loves us. Amen. Just have to say it. That He is our God. That
that God is our Savior and we are saved. Yes. Yun, brother. Bumibilis ang oras natin, Sir Jan. Ang sarap ng kwentuhan natin, pero wala eh. Ang saya. Ang ganda ng iyong testimony. Minsan natutulala ako pag narinig ko yung parang, ha? Akala ko dumaan ako sa matinding problema. May mga tao talaga na, alam mo yan, yung minsan pag nagtutalk ako, nagtitrain ako, alam ni Sir Adrian yan, isa sa mga sinasabi ko, kung yung biggest, easiest way para makalimutan mo yung problema mo, Sir Jan, maghanap ka ng tao may mas matinding pinagdadaanan sa'yo. I don't know. Kung maiisip mo pa yung problema mo, di ba? Makita mo may mga tao palang may mas matindi pang pinagdadaanan kaysa sa pinagdadaanan. Kaya minsan nga, sarap manood ng MMK, mga gano'n, na hindi ka na nag-iisa. Na Oo. merong maganda na nakalaan para sa'yo sa bawat Correct. isa. Kung magalala, i-recommend ako buhay mo, Sir John. Basta huwag mong kalimutan ang aking 20% referral fee. Meron akong ginagawa dito, Sir Zan. Yes, Gusto mo brother. ba, okay lang ba makipaglaro ka? Okay. Para medyo maging light lang ang ating bago tayo mag-end. Words of positivity or word association. May bibigyan ko sa yung words or set of words na sabihin natin some kind of connected sa buhay mo, Sir Zan. Okay. 3 words or set of words. Tapos pagka nabanggit ko yung word, pakibigay yung literal meaning. Or ano ba talaga yung bagay na to or gamit na ito or whatsoever. Then after that, figuratively or metaphoric, kung pwede gawin mo siyang message sa mga viewers using that word. Okay. Okay? Sige. I'll try it. First word, Sir John, I know, isa kang napakagaling na hairstylist. Ilang beses ko nang nire-request sa iyo to, ayaw mo pa rin gawin para sa akin. First word, rebond. Reban? Di ba Yes. pwede ko? Sige, pwede bang, ano ba? Pwede ba i-connecta ko na lang yung meaning ng rebond and metaphorically na kung paano connecta sa buhay natin? Yes. Okay. So, rebond sa hair is a process of straightening the hair. So, parang ang rebond, kung maayano ko sa buhay natin, is parang sufferings and trials. Kasi ang buhay natin, ang hair natin, is like life din natin na merong wavy, ligaw na landas, frizzy, magulo, buwagag, sabog ang buhay. So, parang kung sabog ang buhok, sabog din ang buhay. Kung magulo ang buhay, paliko-liko, unorganized, unruly, ganun din ang buhay natin. So, yung rebond naman, yung hair natin may mga bonds. Ang inaayos ng rebond is yung inner bonds. There are a lot of bonds called protofibrils. Yun yung structures ng buhay natin. Pag magulo yung loob, yung bonds ng buhok, magulo yung labas. Kung idudugtong ko sa buhay naman natin, yung sa bonds ng buhok, sa bonds natin, yung kung magulo yung buhay natin, yung soul natin, kung dark yung soul natin, magiging magulo rin yung outcome ng labas ng buhok. Okay? So, yung number one na nilalagay sa buhok ng gamot is yung parang nire-reform niya yung bonds sa loob. Mm-hmm. Tingin ko rin doon is parang yun na rin yung trials and sufferings, yung mga pagsubok ng buhay pag nireform ka. At the same time, doon na pumapasok si Lord pag in-acknowledge mo. Kasi at the same time, pag in-accept mo siya, nandun na yung mag-i-start yung redirection ng buhay mo. Yung mga bagay na hindi mo maintindihan pero dinedirect ka na ni Lord. Then, after yung number 1 ng gamot, babalawan mo, paplansyahin mo para umunat yung buhok. Mm-hmm. So, doon na rin papasok si Lord sa buhay natin na ini-straighten out niya yung buhay natin. Ini-straighten out yung buhay na yung mga pagsubok na pag nagpa-follow ka na sa Kanya at kinilala mo na sa Kanya, ina-iron out niya na yung buhay mo. Okay? Then, after even though na naplansya mo siya, ang sa hair kasi natin, parang pedestrian lane, meron siyang holes. Merong holes. Pag hindi mo na-fill up yung holes na yun, after ng iron, babalik sa normal, wavy o magulo yung buhok. Yung holes na yon is yung buhay natin without God. So, kailangan natin si God, si Jesus, para ma-fill up yung mga holes na yon. Yun yung number 2 na nilalagay sa gamot. Sa buhok naman, number 2 na product,
si Lord naman yung sa buhay natin para maging permanent na maging maayos. Kasi without accepting, na-straighten out niya nga yung buhay natin dahil sa mga problema, sufferings, pero kung hindi natin finally submit yung butas pa rin yung buhay natin. And after a while, pag hindi naging permanent, hindi natin in-accept, babalik at babalik tayo sa sinful ways natin, sa ligaw na landas. Okay. So, after nun, so tapos na yung bond. Pero it doesn't end sa ganon. So, you have to take care of your hair also. Yung treatments sa buhok para patuloy na maganda yung buhok mo. Sa buhay naman, parang prayers. Na continuous, you live in the word of Jesus Christ and you continue to pray and praise Him. Yun yung treatment mo naman sa buhay mo. Kung sa buhok, treatment, mga hot oil, keratin, hair spa, Brazilian blowout. Sa hair mo, you only need Jesus Christ. Yun yung treatment mo every day. You pray. Then after a while, syempre, hindi permanent yun sa buhok eh. Hindi permanent yun sa buhok. So after 6 months, babalik ulit sa kulit yung buhok mo. Sa hair naman, kailangan mo dumaan din sa at continuous you follow, you disciple people, you share the word of God para maging tuloy-tuloy ka sa pag-praise sa Kanya at pag-share ng pagiging faithful ni Lord sa atin, yung pag-save. So parang ganun. So kung i-connect ako, parang halos the same din siya, brother. Yeah. Galing, no? Pwede ka na mag-1-to-1, sir. Discipleship yan. Di ba? Sabi nga, pwede na raw. Di ba? Yung kung naging international trainer ka, di ba? Naging beauty mentor. Ito, pwede talagang connected yung Just imagine, buhok na i-connect mo sa discipleship. Galing, oh. Di ba? Parang pinagkakunta natin, yung it's not only reformation, it should be transformation. From yung sa ribbon is from kulot maging straight. That's transformation. Second word, Sir John. Brother John, second word. Mm-hmm. Hair color. Hair color. So hair color, kung hair natin is naturally black, blunt, walang buhay, or iba may puti, may itim, so kailangan mong ayusin. Kailangan mong kulayan para magkaroon ng buhay, pumantay yung color. So, pleasing eyes, people around us, and you yourself can be pleased kung ano itsura mo. Sa buhay naman natin, the Word of God is the color of our life, the food of our life. Jesus Christ itself is the color of our lives. So without accepting Him, wala tayong kulay sa mundo. Magiging black and white lang tayo or black lang pag wala si Jesus Christ. Yes. Galing, ah. Ay, impromptu to, hindi namin pinag-usapan ni Sir John. Ang galing. Highlights, Sir John, highlights, last word. Highlights. Okay. Pwede ba sa akin yan, highlights? Bakit hindi? Kulot, pwede ba, brother? Highlights. So, highlights. Besides color, yung highlights adds extra flavor. Adds extra flavor sa buhok. So, more pleasing. Sa buhay natin, by following Jesus Christ's words, it's the highlights and plus the community. So, for example, yung buhay ko ngayon, before I was introvert, ang tawag pa nga nasabi pa nga ni Brother Adrian, inverter. So, introvert, I don't accept kasi hindi na ako naniniwala sa friendship, hindi na ako naniniwala sa tao. After accepting Jesus Christ, surrendering the life, merong community sa ating katulad ng VG Men, Couples True, sila Roach, ikaw, sila, nagkaroon ulit ako ng friends through family, brothers, sisters, yes, true. Yes. So, yun yung highlights na binigay, not only the word, not only the salvation, He gave back life, color, na meron pang buhay, na mas masaya, na mas okay, pag meron siya, pag nandyan siya sa atin. Naka-ready lang lahat eh. Iniintay ka lang ni Lord. Yung talagang isuko mo, isurrender mo buong-buo ang buhay mo.
Ito yung binigay ni Lord sa'yo. Hindi man talaga financially lahat, pero yung hinahanap mong pagmamahal, yung hinahanap mong pamilya, higit pa ang dumating ang binigay, ang pinadala ng Diyos sa buhay mo. Kasi, hindi ako mayaman talagang wala. Pero, I feel so rich right now. Yes. I do not fear every day na. Minsan may fear, pero talagang naniniwala ako na nandiyan si Lord at Amen. may solusyon siya palagi. At may learnings every time na bibigay niya yung ganong sitwasyon. You just have to give your 100% faith, 1,000% faith sa Kanya, and everything will be okay. Amen. Galing, Sir John. Sir, Yes po. let's say, nasa harap mo ngayon ang iyong nanay at iyong tatay. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Anong gusto mong mensaheng ipahatid sa iyong mga magulang, Sir John? That I love them. And I'll try my best. And I will pray for them. And I will try my best na i-guide ko sila to the Word of God. And alam mo yung nakaka-funny pa nga ngayon, yung binibigay mong Bible words every day, after I read and contemplate it with it, sinesend ko lagi sa father ko. Oh. Every day din yun. Kasi Catholic pa rin siya, naniniwala sa Catholic, pero sadly to say, parang iba pa rin yung way of living nila. And I'll keep on praying for them na Correct. they have more deeper relationship with Jesus. Hindi ka sinukuan ni Lord. Ba't ba ako Correct. Correct. Si Ma'am Rayan, hindi sumuko sa'yo. Yes. Yeah. Anong gusto mong mensahe para sa mga anak mo? Anong gusto mong sabihin? Iwang message para sa mga anak mo? Pag napanood nila ito, Sir John. Katulad ng sinasabi ko sa kanila ngayon, as early as now, love, obey, and praise Jesus, our God. So you wouldn't waste your time correcting your mistakes. Para lahat ng pagtanda nyo, patuloy ang pag-angat nyo lang through Jesus Christ. Hindi nyo naaaksahin yung oras nyo na aayusin ko to, na may galit ako dito. Dahil meron kayong God sa buhay nyo, may iwasan nyo. Hindi naman sinabi magiging perfect kayo eh. You will fall, but you will not, you will stumble, but you will not fall. Yung parang ganon. Walang oras na maaaksaya. Yes. And Jesus, our God will raise you up. Yes. Yun. Sa iyong nag-iisang asawa, sa iyong pinakamamahal na asawa, anong gusto mong sabihin sa kanya na sa tingin mo hindi mo pa nasabi na gusto mong iwang mensahe sa iyong asawa, Sir John? Vocal naman ako sa asawa ko eh. Ako din, vocal din ako sa asawa ko. Yung vocal nga ako sa asawa ko. Every kung ano yung nararamdaman ko, sinasabi ko sa kanya. Yung fear ko, sinasabi ko sa kanya. Na ang gusto ko lang sabihin na patuloy na thank you na you stayed. And katulad na sinabi ko sa kanya kanina, nag-usap kami ng umaga niyan, na you were so persistent, na ginaid ka ni Lord simula ng bata. Kahit may nagkaroon ka rin ng problema at question sa buhay, you stayed humble and hopeful. You have a heart of pagiging hopeful na dinala ka sa akin para i-guide ako. And thank you for staying na you can walk out sa door natin na iwanan ako, pero you stayed. And thank you for doing that. Thank you for obeying Jesus Christ. Thank you for being persistent sa mga crafts mo na kahit walang benta, it planted a seed on me. Thank you for being who you are. Amen. Yeah, amen. Thank you sa mga asawa natin. Hindi sila sumusuko sa atin. Sabi nga, extension of the Holy Spirit. Correct. Kapag may sinabi sila, sundin natin kagad. Yeah. Kung babalik mo, Sir John, kung babalik tayo couple of decades ago, kung makakaharap mo yung 14-15-year-old John Quintos na punong-puno ng galit sa puso, naglayas, umalis, naghanap ng acceptance ng pagmamahal, anong gusto mong sabihin sa kanya ngayon? You were loved. You are protected. You are never alone. God is with you. Amen. God will always be with you. Amen. Anong gusto mong iwang mensahe sa mga viewers natin, Sir John?
Nasa tingin natin kung nakarelate sa story mo, dumadaan sa mga pagsubok, galit sa puso, unforgiveness, whatsoever na nakarelate sa kwento ng buhay mo. Anong gusto mong iwang mensahe sa kanila? Sa mga viewers natin, Sir John? Ako yung living proof na kuha na naman napakaraming kasalanan sa mundo na sobrang dark. And there's nothing impossible. There's nothing too dark. There's nothing too shameful na hindi kayang patawarin ni God, Jesus. All we have to do is to accept Him and to follow Him every day of our lives. And everything will fall into places. Not always that we can get what we want. He will give us mas better kung ano yung inaas natin. We'll have a peace of mind until we grow old. Just having Him. Yung love na hinahanap natin sa ibang tao, yung acknowledgement, yung mga likes, yung mga hearts, nothing can fulfill the love na kaya niyang ibigay sa atin ni Lord. Amen. Yung mag-isa tayo at may problema sa mundo, nothing can be fixed to Him. All we need is Him. Amen. Amen. Sir John, bago ko tanungin last two questions ko sa iyo. Tinan mo naman, Sir John, baka meron tayong mga pahabol na mga comments dyan. Ayun, after nung last scripture ni Brother Idean, nag-set ulit siya. Ephesians chapter 7, verse 7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. Galing. Tapos, Amen. nag-set ulit siya, si Brother Idean. Lahat yan, bro, orchestrated ni Lord, pinakita niya lang na napakabuti niya sa'yo. Tama. Then, go bro, proud of you. Si Amen. Sis Grace Ann Bule, asawa ni... Hello. Sister Grace. Thank you. Sarap ng pansit. Ang sarap ng ano. Sarap luto niya. Kapon. Nag-order kami kapon. Gusto nga yung Shanghai namin, no-order na ulit kami. Ayan, asawa niya. Ka-couples group din namin. Ka-couples group niya rin. Yan, woo, proud of you, Kuya John, and Sisi Ann. Si Brother Roach, your life is a great testimony, bro. Thank you, Lord, sa buhay ni bro. Magaling na nag-guide sa akin, nag-disciple sa akin si Brother Roach. Nakuha niya yung tipla ko kasi maano ko eh. Mahanap ako ng butas lalo na nung nag-uumpisa. Napaka ano ko stubborn pa rin kayo nag-uumpisa. So, naghahanap ako ng flaws. But, He's good. Yung the Holy Spirit talaga guide him na para mag-guide ako. Persistent din. Diba? Talagang tama ka, nilid siya ni Holy Spirit kung ano yung mga words na dapat niyang sabihin, ilabas sa iyo. Last two questions. Brother Zan, what is your biggest what if in life? What if? Actually, ngayon nung surrender ko, wala na. Actually, inalis niya lahat yung mga what if. Pero before, what if kung... Kasi umalis nga ako ng ibang bansa. Napunta na ako ng Canada, Japan. Pwede na akong magstay doon kasi may employer na. Pero 2 weeks pa lang umuwi na ako eh. Ginawa mong Manila lang, nagbakasyon ka lang. Para akong na-homesick, pero wala naman akong home na uuwi. Oo nga. Wala kang pamilya sa Manila, na-homesick ka pa. Sabi mo sa akin nung nag-usap tayo, country sick. Na-country sick ka lang. Country sick. Wala naman ako uwi. Pag uwi ko rin dito, wala ulit. Mag-isa ka rin lang. Oh. Pero, kung isipin ko talaga, yun nga, babalik pa rin ako kanina. Yun sa sinabi ko na wala akong babaguhin kasi hindi ko makikilala si God ng gato kadik. At hindi ko isa-surrender yung faith ko, yung troubles ko everyday na hindi ako mag-aalala kung hindi ko napagdaanan yun. Yes. Ganun. What are you most grateful for right now? Life itself. Life itself. My salvation. The community. Ng wife ko, syempre, and family. Yung health namin na magkasakit man kami, 1 to 2 days lang, not unlike before na 2 weeks at pahirapan, yung health namin, yung peace and forgiveness of myself and through all the people na
nakasakit sa akin. As in, parang nalimot ko na. Kung maaalala ko man, wala na doon yung galit. Ni isang bahid ng galit. Dahil kinuha na ni Lord lahat. Galing. Wow. Truly inspiring. Ang galing. Nakaka-overwhelm yung kumbaga, bits and pieces pa lang ang nakwento mo sa amin ng mga pinagdaanan mo, Sir John. Sa mahigit isang oras na kwentuhan natin. How much more kung talagang babalikan natin yung buong kwento ng iyong buhay, Sir John. Grabing story ang naibahagi mo sa amin, Sir John. Yung transformation, yung pagsuko ng buhay mo. Without God, we can do nothing. Yes. We cannot do nothing. Sige, Sir John, before I let you go, baka gusto mong mag-promote kung saan kanila pwede makontak, kung meron silang gustong magpaayos ng buhok or kung ano man. Okay, dito sa Baguio Home Service, yung sa magpaayos ng buhok, just search yung Facebook account ko na Quintos John. Nakikita nyo na din yung iba't ibang gawa ko. Then you can ask kung ano yung gusto nyo gawin. Or dito sa page, mag-comment na sila dyan. Tapos sa crafts naman, kung gusto nyo magpagawa ng mga souvenirs or personalized planners or with scriptures or pictures of you and your family, you can contact me as well or do sa Facebook account ng asawa ko na Rainy Ann Salvador. So yun. So kontakin nyo lang Quintos John, Quintos space John. So even sa crafts, hanapin nyo rin yung Facebook page ng kanya Rainy Ann. Pero John Quintos John or dito sa Impossible page, mag-comment lang kayo. Pwede ko kayong i-connect kay Sir John for crafts and sa gusto magpaayos ng buhok. So yun, before I let you go, Sir John, Brother John, baka kung okay lang, baka pwede mong i-lead kami sa isang prayer sa mga viewers natin. Baka pwede mong sila Sure, bro. i-pray din. Okay. Okay. Let's put our presence to the Lord. Lord, we thank you for this day. Thank you for the enlightenment. Thank you for all the times that you were there for us. Thank you for the hardship, the struggles that teaches us to be strong, to guide it with you, Lord. Thank you to all the people that you send us to feel your love, to guide us through your word, Lord. Thank you for forgiving us. Yes, Lord. Thank you for being faithful, Lord. Thank you for everything that you've done for us, Yes, for Lord. our lives, for our families, for our friends. I ask you, Lord, to bless each and every one of us. I pray the lives of many people who have lost their way, Yes, who is asking you. I pray for them, Lord, so they can know you better, so they can praise and love you more, so they can guide to a better life through you, Lord. Thank you for sending people, Lord, the church, people who has godly people who can correct us when we are wrong, when we are lost of things, Lord. Thank you for our wives, our families, our children, our life itself, Lord. In the name of Jesus the Lord. Amen. Amen. Lord, in a special way right now, Lord God, we lift up to you, Lord God, with the whole Impossible family. We lift up to you, Brother John. Thank you, Father, for his life. Maraming salamat, Lord God, despite of all the trials, Lord God, na pinagdaanan niya, yung mga sakit sa puso, even yung mga galit na naramdaman niya sa puso para sa yung pamilya, even ang mga galit niya na naramdaman sa inyo, Lord God. Ginamit niyo po ito, Lord God, para kung nasaan man siya ngayon, O Father God, na itong naging instrumento para ma-mold kung sino at ano si Brother John ngayon, O Father God. Tama nga, kagaya na sinabi niya, wala siyang pahinang gustong balikan dahil ito lahat ang nagpatibay para sa kanya, Lord God. Maraming salamat sa kanyang testimony, sa kalakasan na binigay niyo sa kanya, na despite of all the hardships, Lord God, hindi niyo siya sinukuan, hindi niyo siya binitawan. You are so faithful, loyal na Diyos, O Lord God. Maraming salamat sa inyong kabutihan. Natunay nga, Lord God, na naisuko niyang buong-buong kanyang buhay, O Father God. Maraming salamat. May just continue to bless Sir John, his family, continue to move in his life. May just continue to provide for all his needs that he will truly lack nothing, O Father God. Not only financially, but more importantly, spiritually. Bless their family. Bless his family. Ingatan niyo po sila na ilayo niyo po sila sa kahit anumang mga sakit, illnesses, disease, so Father God. We pray for hedge of
protection over their family, sa kanilang bahay, O Father God. Send forth your Holy Spirit, cover them with your precious blood. Bless her relationship with Ma'am Rainey, O Father God. Patuloy niyong palakasin. For sure, Lord God, dadaan sila sa mga anumang mga problema kung anumang hindi pagkakaintindihan. But without you, Lord God, mas magiging malaki ang problema. Pero dahil kayo'y naandyan, Lord God, mas mapag-uusapan natin ng maayos, mas pagbubuklurin niyo po silang dalawa, O Lord God. Mas patitibayin yung kanilang samahan. Bless their children na lumakas sila in your image and likeness. Bless niyo po si John sa kanyang mga trabaho. Kayo magpadala ng marami pang clients, Lord God, na magpapagawa, magpapaayos kay Sir John. Ganon din po kay Ma'am Rainey sa kanyang trabaho, sa kanyang mga artworks, sa kanyang mga crafts, Lord God. Bless all the works of their hand, the Father God. Use Brother John, Lord God, na ang pagpapala, ang pagdaloy ng pagpapala, hindi po maghihinto sa kanya, kundi dadaloy pa po ito sa maraming tao. Put words in his mouth. Sabi niyo nga po, Lord God, you use ordinary people to do extraordinary work, kagaya ng mga disciples, ng mga ordinaryong tao lamang po, pero ginamit niyo po to do extraordinary work. May just use Brother John, Lord God, continue to use him, that he may continue to grow in his walk with you, na tuluyan niyang isuko talaga ang buong buhay niya sa inyo, Lord God. Maraming salamat sa testimony. Maraming salamat sa time na to, Lord God. We just surrender into you. We love you, glorify you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brother John. Maraming salamat sa time. Thank you so much. God bless you. See you soon. Kwento tayo. Thank you sa wife mo. Thank you. Maraming salamat. Kaya message kita later. Thank you. Yun, sa mga viewers na pinigyan natin ng truly very inspiring life story. Testimony ni Brother John. Pagkatapos yung dumaan sa maraming pagsubok sa buhay, Lord God, maraming pagsubok na pinagdaanan sa buhay, sa kanyang pagkabinata, dumaan sa up ng buhay. Bumagsak, hindi sumuko, hindi nag-give up. May mga times na gusto na sumuko. Pero sabi nga niya, siya ready na sumuko, pero ang Diyos, hindi siya sinukuan. Even ang sakit sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, naging instrumento pa yon para mas pakilala isuko ni Brother John ang kanyang buhay. Sa kanyang asawa, na hindi bumitaw, nakita natin sa story niya, yung mga perseverance, yung mga persistency ng mga tao na nakapaligid kay Sir John, sa kanyang asawa, si Lord most especially, na hindi sumuko. Ganun kamahal ng Diyos ang mga anak niya. Parang 'di ba sa story sa Bible, 'di ba, yung kung merong 100 sheep, may isang naligaw na sheep, iiwan ng shepherd yung 99 para kunin yung naliligaw na isang sheep. Ganun ang Diyos. Kung tayo naliligaw, dinadaanan tayo maligaw, masaktan, bakit? Alam niya ito magpapatibay sa atin. Sabi ko kanina, suffering produces endurance. Endurance produces character. And character produces hope. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sabi doon, yung the old is gone but the new has come. Once we surrender our lives kay Lord, complete transformation ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Hindi bits and pieces, hindi patse-patse, hindi reformation, hindi conform. Hindi reform, hindi conform ang mangyayari sa buhay natin, kundi complete transformation. Like just what happened kay Brother John. He surrendered totally, hindi half-hearted, hindi hilaw ang pagsuko ng buhay niya. Hindi kalahati, buong buo. Since October, buong buo niyang sinukong buhay niya, sinurrender niya lahat. Yun ang complete transformation. The old is gone. Wala na yung galit sa puso ni Sir John. Sabi nga niya, naalala niya, pero passing na lang yung mga galit, yung mga unforgiveness. Ngayon, meron siyang peace. Again, the old is gone. The new has come. Sabi sa Job chapter 1 verse 21, the Lord gives, the Lord takes. Blessed be the Lord. Diba? Si Lord ang gumagawa, si Lord ang nagbibigay, siya rin ang mag-aalis, siya rin mag-aalo na maalis sa buhay natin kung hindi ito para sa atin. But blessed be the Lord. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all our circumstances, like what is happening kay Brother John right now. Lahat ng pinagdadaanan niya yun, meron siyang attitude of gratitude, gratefulness. Lahat natututo na siya magpasalamat kung ano man dumadating sa buhay niya. Unti-unting inaayos ng Diyos ang buhay niya, especially sa kanyang family, sa kanyang parents. Sinusurrender na ni Sir John ang kanyang pamilya. That they may truly come to know you as your personal Lord and Savior. Sa mga viewers natin dyan, sabi sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that for whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kung kayo dumadaan sa matinding problema, sinong kasolusyon? Ang Diyos ang solusyon. Isurrender niyong buong buhay niya sa Diyos. Without Him, apart from Him, we cannot do nothing. Again, the old is gone, the new has come. Complete transformation ang gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Let's just learn to surrender everything kay Lord. Everything. Isuko natin ang buhay natin sa Diyos.
Again, maraming salamat sa lahat ng viewers na nakinig na nood sa episode 146. Beauty Blessed by Grace with our very special guest, Sir John Quintos. Again, maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga naghanap ng inspirational, motivational speaker trainer for your schools, churches, companies, organizations, or any events sa kailangan yung speaker trainer, please feel free to contact us sa 0927-1818337. Again, 0927-1818337 para ma-block ko yung schedule ko kung kailangan yung speaker trainer. Pwede rin kayo mag-DM sa aming Facebook page. Ayun, possible kung kailangan yung speaker trainer. Again, mag-DM lang kayo kung kailangan yung speaker trainer. Pero, kung wala naman kayong magandang sasabihin, alam nyo na, huwag na kayong mag-comment. Again, I'm Paolo Villana. You've been a great audience. Thank you to God be all the glory. Huwag nyo na hintay, mabulag pa kayo para makita nyo ang nakita ko. Kita-kits ulit sa tenga next Monday for another episode of I Am Possible.